Ang sabi ng matatanda, kapag mayroon kang pasyon, kahit makulong ka, hindi mo yan mababago. Ang binata na kalalabas lang sa pintuan ng kulungan ay ang gintong mukha sa mundo ng panloloko. Sa bilog ng mga manloloko, walang hindi nakakakilala sa kanya. Noong 1990, ang mga tao ay laging sumusunod sa pilosopiya na pera muna ang matalinong pera. Hanggang nagmamaneho ka ng scooter, may hawak na ilang dolyar at may kasamang saan na bag o isang pares ng sapatos, kahit anong sabihin mo, maniniwala ang iba. Dahil iyon lang din ang mayroon ang mga boss sa Gangnam noon. Dahil sa lipunan na laging tumitingin sa panlabas na anyo ng tao, mayroong lumilitaw na masasamang elemento tulad ni Rong Isi. Sa edad na 10, dahil sa kanyang tapang na kasing laki ng gulong ng kariton, na kaya niyang mabuhay. Sa edad na 20, biniyayaan siya ng Diyos ng kagwapuhan na maihalong apelyidong Vietnamese. Pagdating ng edad na 30, pinagsama niya ang dalawang bagay na iyon upang mabuhay sa pamamagitan ng panloloko. Para kay Rong Isi, ang panloloko sa iba ay mas madali pa kaysa sa paghabi ng basket dahil hinahayaan ng mga tao ang kanilang sarili na maloko. Kaya, pagkatapos lang makalaya sa kulungan, nalinlang ni Rong Isi ang isang kotse mula sa isang tiyuhin na mukhang napakalaki. Ngunit ang kapalaran ng manloloko at ng malaking tiyuhin ay hindi pa nagtatapos dito. Muling nagsanib puwersa ang dalawa upang gumawa ng mga napakagaling na panloloko sa internet. Sa isang lugar kung saan ang utak ang Panginoon at ang katawan ay alipin lamang, may mga taong kakatwang walang alam. Sa paningin ng labas, mukhang abala ang kumpanyang ito, ngunit hindi. Lahat ng tao rito ay nagmula sa law school, ngunit ang pinakamagaling nilang kurso ay ang pagtakpan ang katotohanan. Tumatanggap sila ng sapat na sweldo mula sa estado, ngunit ang tanging ibinibigay lang nila ay ang kanilang kawalang silbi. Ang mga mata na walang buhay at ang pilyong ngiti ay nagmamay-ari ng kanilang boss, isang taong nalulunod sa mga laro. Nakaupo sa malayo, ang leader ng koponan ay nagdodrawing lang ng kung ano-ano sa libro at walang ginagawa. Kahit na napakawalang silbi, lahat ay nagpapakita na sila ay abalang-abala. Matapos makatanggap ng ulat mula sa mas mataas na opisyal, ipinahayag ni Sung Hee na kailangan nilang pumunta kaagad upang siyasatin ang paggawaan ng isang kliyente na nagngangalang Cho Bonggi. Mukhang seryoso si Sung Hee, ngunit walang nakikinig sa kanya. Ang malakas na anunsyo ni Sung Hee ay kapalit lang ng ilang kilong pagwawalang bahala mula sa lahat. Si Sung Hee ay nagmula sa isang ordinaryong pamilya tulad ng iba pang ordinaryong tao. Ang ordinaryong tao na tulad niya ay hindi lang nag-aalala tungkol sa 3 pagkain sa isang araw, kundi pati na rin sa kanyang matandang ina, maliliit na anak at asawang walang malay. Noong nakaraan, hindi niya binigo ang pag-asa ng kanyang mga magulang at nakapasa si Sung Hee sa eksaminasyon para sa isang tanggapan ng buwis. Araw-araw, pagdating sa opisina, kailangang isipin ni Sung Hee ang lahat ng paraan upang makolekta ang mga buwis mula sa mga utang na umiiwas sa buwis ng tuso. Ang totoo, sobrang inis si Sung Hee sa nakababagot na trabahong ito. Ngunit itinutulak siya ng buhay, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi magtrabaho ng husto para kumita ng pera at buhayin ang 3 bibig na kailangang pakainin. Nang dumating si Sung Hee sa harap ng kanilang bahay, ang kanyang anak na babae ay tulog na at ang kanyang asawa naman ay humihilik ng malakas sa sofa. Sa oras na ito, mayroon pa ring maraming buwan ng singil sa kamay niya. Nang makita niyang tulog na ang kanyang asawa, kinuha ni Sung Hee ang kumot at kinumutan siya upang hindi ginawin. Nadama niya ang pagka-emosyonal, ngunit agad ding nagbago ang damdamin ng aksidente niyang pulutin ang ilang barya at inibulsa para sa sarili niya. Kinaumagahan, binigyan si Sung Hee ng pribilehiyo na kumain ng jajangmyeon kasama ang mataas na opisyal. Ngunit bago pa siya makakain ng isang kagat, paulit-ulit na pinaalalahanan siya ng opisyal tungkol sa kwota para sa taong ito. Ayon sa orihinal na plano, sa taong ito, ang koponan ni Sung Hee ay kailangang makakolekta ng 182 bilyong won sa masamang utang mula sa lahat ng kumpanya sa lungsod para sa kawanihan ng buwis. Ang pagkain ay nasa bibig na ngunit hindi pa rin niya malunok kaya yumukod lang si Sung Hee at humingi ng paumanhin sa opisyal. Kahit na ginawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya at sinubukan nilang maningil hindi lamang sa araw kundi pati na rin sa gabi, 100 bilyong won pa lang ang nakolekta ng kanyang koponan. Kung nasaan pa ang 82 bilyon, matagal pa bago niya masagot iyon. Alam ng lahat na iniiwasan ng kidlat ang taong kumakain. Ngunit sa oras ng kainan, si Sung Hee ay pinahirapan pa rin ng 4 na matang direktor. Ganyan kahirap ang sitwasyon ng pagiging empleyado. Ang pagkain ay nasa bibig na ngunit hindi mo pa rin malulunok. Matapos paalalahanan ng opisyal, sino pa ang maglalakas loob na magpatuloy sa pagkain? Matapos ang tahimik na pag-aaway, masarap na kumain ang opisyal. Si Sung Hee naman, alam ang kanyang kalagayan, ay tumayo at tinapos ang natitirang trabaho. Determinado siyang kolektahin ang malaking utang mula sa taong may pinakamataas na utang sa buwis ngayon. Hindi ko alam kung wala ang Diyos ngayon, ngunit si Sung Hee ay nagtatrabaho ng may kasigasigan. Ngunit hindi masyadong pinansin ni Sung Hee. Agad siyang binato ng listahan ng mga utang na napakahirap kolektahin. Sa mga pangalang iyon, ang pinakaprominente at karapat-dapat bigyang pansin ay si Ma Jin-seo. Si Ma Jin-seo ay kasalukuyang umiiwas sa 520 milyong lokal na buwis at 520 bilyong pambansang buwis. Dahil sa napakalaking utang na ito, matagumpay na nakapasok si Ma Jin-seo sa blacklist ng kawanihan ng buwis. Bagamat naglabas na ang kawanihan ng buwis ng utos na pagbawalan siyang umalis ng
bansa at i-lock ang kanyang credit card. Si Ma Jin-seo ay walang pakialam pa rin. Nang ideklara ang kanyang personal na ari-arian, sinabi ni Ma Jin-seo na nakatira siya sa isang napaka-ordinaryong bahay sa Wonju. Ngunit sa katunayan, malayo sa ganun ang bahay niya. Si Jin-seo ay kasalukuyang nakatira sa isang marangya at magandang apartment na nagkakahalaga ng humigit kumulang 15 bilyon sa sentro ng lungsod. Ang mga taong nakatira doon ay hindi lamang may pera, kundi may napakalaking pera. Iyon lang ay sapat na para hatakin ni Sung-in ang kanyang mga kasamahan at kaibigan upang agad na lusubin ang taguan ni Jin-seo. Ngunit mayroong isang impormante na nagbigay ng babala kay Jin-seo. Sa pag-aakalang may masamang mangyayari, agad na tinawagan ni Jin-seo ang kanyang minamahal na asawa upang ipaalam na may mga bisita mula sa kawanihan ng buwis na pupunta sa kanilang bahay. Ang kanyang misyon ay manatili sa bahay at itago ang lahat ng mahahalagang bagay at iwanan lamang ang pinakaordinaryong mga gamit. Sa lobby, hinarangan si Sung-in at ang kanyang 500 kasamahan ng mga tauhan ni Jin-seo at hindi pinayagang makapasok. Nagpalitan ng masasakit na salita ang dalawang panig, walang gustong magpatalo. Ang eksena sa lobby ay magulo. Ngunit si Sung-hee, dahil sa kanyang maliit na pangangatawan at mabilis na pagkilos, ay nagawang makatakas sa malaking labanan at tumakbo patungo sa pintuan ng bahay ni Jin-seo. Nakatayo sa harap ng bahay ng tuso na umuubas buwis na si Jin-seo. Halos masira na ni Sung-hee ang doorbell sa pagpindot, ngunit wala pa ring nagbubukas ng pinto. Noong magpakita na ng senyales ng pagkasira ang doorbell, saka lang lumabas ang asawa ni Jin-seo para pagbuksan si Sung-hae. Tumayo roon si Sung-hee at binasa ang lahat ng buwis na utang ni Jin-seo sa estado. Gayunpaman, nagkunwari ang asawa niya na wala siyang pakialam at parang walang kinalaman sa kanya. Tama lang na gawin niya iyon dahil si Jin-seo ang umiiwas sa buwis, hindi siya. Habang nakatayo roon ang babae na parang bato, dinala ni Sung-in ang 500 kasamahan upang halughugin ang buong bahay. Dahil sa mahahalagang karanasan na naipon sa panahon ng trabaho, pagkaraan lang ng ilang sandali, nakakolekta si Sung-in ng maraming mahahalagang bagay. Ang ginto at pera lang sa bahay ni Jin-seo ay sapat na para ibayad sa kawanihan ng buwis. Hindi pa man nakakapagsimula si Sung-in sa pag-imbargo ng mga ari-arian, dumating na si Jin-seo sa bahay. Pagka-uwi niya, agad siyang sumigaw at nagalit sa kanyang asawa dahil sa hindi pagsagot sa telepono at pagiging abala sa paglalaro. Sa galit, sinira ni Jin-seo ang telepono at ang mahalagang antigong florera. Sa ngalan ng kawanihan ng buwis, ipinakilala ni Sung-in ang kanyang sarili at ang 500 kasamahan mula sa kawanihan ng buwis ng Seoul City Hall. Malaki ang utang ni Jin-seo sa kawanihan ng buwis, kaya kailangan nilang halughugin ang bahay at kumpiskahin ang mga ari-arian. Ang mabait na katulong na naglabas ng tubig para sa lahat ay sinigawan din niya. Ang tubig sa kanilang bahay ay hindi ordinaryong tubig. Nasa bahay na siya at nauuhaw, pero hindi pa siya nakakainom ng tubig, pero naglabas na ang matanda ng tubig para sa mga bisita. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganoong kakulit. Nang makita nila ang katulong na tahimik lang pero nadamay, medyo nahiya si Sung-in at ang kanyang mga kasamahan. Hindi pa doon nagtapos, mayabang na hinablot ni Jin-seo ang mga papel na maiselyo na nakadikit sa buong bahay niya. Habang pinupunit niya ang mga papel, minura niya si Sung-in at ang kanyang 500 kasamahan. Sa paningin niya, walang pinagkaiba ang grupo ni Sung-in at ang katulong. Sa huli, lahat sila ay mga taong kayang magpababa ng sarili para sa pera. Pagkatapos, kinuha niya ang isang bunto ng pera at ibinato mismo sa mukha ni na Sung-in at Sung-hee. Noong oras na iyon sa puso ni Sung-in ay 3 bahagi ng pagtitiis at 7 bahagi ng pagkagalit. Nagtataka siya kung bakit may ganitong uri ng taong mas makapal pa ang mukha kaysa sa semento sa mundong ito. Hindi na nga nagbabayad ng buwis sa gobyerno, naglakas loob pang magmayabang na marami siyang pera at ari-arian. Nang makita si Sung-in na gumamit ng pagkakataon upang sabihin ang mga bagay na nagpapainit ng kanyang dugo, si Jin-seo ay agad na nag-apoy sa galit. Pagkatapos ng lahat, ang malawak na mansyon sa kanyang bayan ay nakarehistro sa pangalan ng kanyang ina, at ang marangyang apartment na ito ay nailipat na niya sa pangalan ng kanyang asawa. Kaya't kahit gusto pa man ni Sung-in at ng kanyang mga kasamahan, hindi nila maaaring kumpiskahin ang mga ari-arian sa loob ng bahay na ito. Nang marinig si Jin-seo na mayabang na nagsasalita, si Sung-in ay biglang nagnais na magtanong ng isang bagay. Ano kaya ang mas makapal, ang aspalto o ang mukha ni Jin-seo? Parang nagsasalita si Jin-seo na parabang kakatapos lang niyang laruin si Sung-in na parang tinuturuan niya itong dumalo sa isang pagdiriwang. Pero nang itinulak ni Jin-seo si Sung-hee at ito ay natumba, saka lang bumagsak ang matalim na suntok ni Sung-in sa mukha nito. Nakita ni Sung-in na umiiyak si Jin-seo habang hawak ang mukha at tinatawag ang kanyang ama at ina sa sakit kaya medyo nagsisi siya. Ngunit ang mga salita ay maaaring bawiin, pero paano mong mababago ang pagkabasag mo sa mukha ng anak ng ibang tao? Nang araw ding iyon, dinala si Sung-in sa opisina ng mga pinuno. Doon, patuloy na yumuyuko at nagpapakumbaba si Sung-in sa harap ng malalaking opisyal. Pagkatapos, dinala si Sung-in para makipagkita sa alkalde ng lungsod na si John Gap-soo. Kasi sa buong mundo, alin ba ang mas makapal, ang kalsada o ang mukha ni Jin-seo? Nang makita niya si Jin-seo na nagsasalita na para bang siya ay nanalo sa laro, biglang nag-init ang dugo ni Sung-in at gusto niya itong turuan ng leksyon. Ngunit nang itulak lang ni Jin-seo si Sung-hae, saka lang bumagsak ang kamao ni Sung-in sa mukha niya. Nang makita niya si Jin-seo na umiiyak at tinatawag ang nanay niya dahil sa sakit, medyo nagsisi si Sung-in. Ngunit ang mga salita ay maaaring bawiin. Ngunit paano mo mababago ang nasirang mukha ng isang tao? Nang araw ding iyon, dinala si Sung-in sa opisina ng opisyal. Doon, patuloy na yumukod si Sung-in sa harap ng malalaking tao. Pagkatapos, dinala si Sung-in upang makipagkita sa alkalde ng lungsod na si John Gap-soo. Nagtataka siya kung bakit, matapos magtrabaho sa kawanihan ng buwis sa loob ng 8 taon, nagawa niyang
suntukin ang mukha ng isang kliyente. Yumukod lang si Sung In at humingi ng paumanhin. Pagkatapos, tinawag ni Gapsu ang direktor ng kawanihan ng buwis na si Anise. Nagsuot ng blazer si Gapsu at pinaalalahanan si Sung In na magtrabaho ng mabuti. Pagkatapos, sinabi ni Gapsu na sumulat siya ng isang ulat at ipadala ito sa disciplinary office. Bumalik si Sung In sa kanyang pinagtatrabahuhan. Tiningnan niya ang larawan na magkasama silang tatlo, pagkatapos ay uminom ng isang basong tubig upang kumalma. Nagtanong din si Sung In tungkol sa kanyang kalagayan, kaya nalungkot si Sung In at ayaw sumagot. Gusto ni Sung In na tulungan si Sung In na akuin ang bahagi ng responsibilidad. Sapagkat kung hahayaan lang nilang soluhin ng kapitan ang lahat, siya at ang kanyang mga kasamahan ay makokonsensya. Tahimik lang si Sung In na umuwi. Sa daan pa uwi kasama ang kanyang anak na babae, masayang nag-usap ang mag-ama. Biglang may kotseng humarurot at binasa silang mag-ama ng tubig. Ang taong bumaba sa sasakyan ay walang iba kundi si Jin Seo. Muli siyang nagsimulang maglabas ng wallet na para bang kayang lutasin ng pera ang lahat. Mayabang na naglabas ng pera si Jin Seo na parang para insultuhin ang mag-ama. Hindi tinanggap ni Sung In ang maruming pera ni Jin Seo. Tumingin pabalik sa sasakyan, hindi pa rin nakalimutan ni Jin Seo na asarin si Sung In na wala siyang kotse para ihatid ang kanyang anak sa eskwelahan. Pagkasabi niyon, sumakay siya sa kotse at umalis. Kinagabihan, hindi makatulog si Sung In dahil sa pag-iisip. Gusto niyang tanungin ang kanyang asawa tungkol sa pera para makabili ng kotse. Tinanong siya ng asawa niya na natutulog kung gusto niya bang makipag-away. Nang marinig iyon, sumunod si Sung In at humiga. Ngunit ang ideya ng pagbili ng kotse ay patuloy na sumasagi sa kanyang isip. Bumangon si Sung In at nag-online para tingnan kung anong modelo ng kotse ang kaya niyang bilhin. Ngunit sa balance ng kanyang account, hindi siya makabili ng gulong, pabayaan na ang kotse. Kinaumagahan, may tumawag kay Sung In at sinabing gusto nilang ibenta sa kanya ang kotse. Maganda ang lahat ng sinabi at ang presyo ay sapat lang para sa balanse niya. Nag-aalangan pa rin si Sung In kaya humingi siya ng payo sa kanyang mga kasamahan. Sinabi ng lahat na dapat niyang tingnan ito ng personal. Kailangan lang niyang maging maingat at magiging maayos ang lahat. Pumunta si Sung In sa parking lot at sinuri ang kotse ng manlolokong negosyante. Pagkatapos, lumipat si Sung In ng pera sa manloloko nang walang pag-aalinlangan. Sa huli, nalinlang pa rin si Sung In ng mga matatamis na salita ng taong iyon. Pagkatapos ng insidenteng ito, siguradong magiging mas maingat si Sung In. Ang manloloko sa kabilang panig ay patuloy na nagwi-withdraw ng pera at inilalagay ito sa kanyang bulsa. Hindi niya nakalimutang kutyain si Sung In na matanda na pero nalinlang pa rin. Walang magawa si Sung In na nakatayo sa gitna ng parking lot. Sa mundo ng panloloko, walang hindi nakakakilala kay Rong Isi, isang propesyonal na manloloko. Kalalaya lang niya sa kulungan. Noong 1997, ang mga tao ay laging sumusunod sa pilosopiya na pera muna. Ang pagsusuot lang ng mamahaling bag at pagmamaneho ng magandang S-class na kotse ay magpapabago na sa iyo at gagawing boss sa Gangnam. Sa ganoong mundo, lumabas din si Rong Isi. Sa edad na 5, dahil sa kanyang malaking tapang, sa edad na 20, dahil sa kanyang kagwapuhan, at sa edad na 30, dahil sa kanyang panloloko, na kaya niyang mabuhay. Para kay Rong Isi, napakasimple lang ng panloloko dahil hinahayaan ng mga tao ang kanilang sarili na maloko. Kahit kalalaya lang niya sa kulungan, nalinlang na si Rong Isi ng isang makintab na itim na kotse. Habang nagmamaneho ng kotse sa kalsada, bumalik siya sa trabaho. Sa kaunting pangunahing impormasyon at kanyang matamis na dila na mas matamis pa kaysa sa pulot, maraming biktima ang tumakbo papunta kay Rong Ii at nagbigay ng pera sa kanya. Pagpasok niya sa coffee shop, 2 telepono sa kanyang mga kamay kasama ang ilang pangunahing trick. Ang balanse sa bangko ni Rong Ii ay patuloy na tumaas at walang senyales ng paghinto. Sa kabilang banda, si Sung In ay nagdusa dahil nalinlang siya ng isang batang walang alam. Balak niyang itapon ang 2 maliit na barya, ngunit naisip niyang sayang ang pera, kaya pinulot niya ulit. Si Sung In ay nalulumbay at pumunta sa balkonahe ng parking lot at tumayo doon ng malungkot. Nagtanong si Rong Ii kung mayroong lighter ang tiyuhin para makahingi ng isang hitit ng sigarilyo. Umiling si Sung In at umalis din. Si Sung In ay umuwi at uminom kasama ang kanyang kaibigan na pulis na si Sa Jae-sung. Gusto ni Sa Jae-sung na makipagtulungan kay Sung In para hulihin ang manlolokong iyon. At syempre, masayang pumayag si Sung In. Si Rong Ii sa kabilang banda ay bumisita sa kanyang ama, ngunit hindi nagsalita ang ama kay Rong Ii. Nagmonologo lang siya hanggang sa pumasok ang ama sa kulungan. Ang kanyang malungkot na mukha ay nagpalungkot din sa manloloko na tulad ni Rong Ii. Nakipagkita si Jae-sung kay Rong Ii upang makipag-usap. Siya ay isang pulis at sinabi niya kay Rong Ii na nanghuli siya ng masasamang tao. Kung patuloy nating pakikinggan ang mga dahilan ng mga kriminal at patawarin sila, marami pa ring masasamang tao sa mundong ito. Siguradong naiintindihan ni Rong Ii ang sinabi ni Jae-sung. Kung luloko pa siya ng iba, tiyak na hulihin siya ni Jae-sung at ibabalik sa kulungan. Gusto ni Jae-sung na makitang nagpapakasal si Rong Ii, hindi makitang pumapasok ulit sa kulungan. Sa Team 3, ang kalooban ni Sung In ay hindi pa rin bumubuti. Patuloy siyang nagrereklamo at nagbubuntong hininga dahil nawalan siya ng malaking halaga ng pera. Mayroon pang isang direktor na si Chieti SDDC na patuloy na humihingi kay Sung In na tulungan siyang bawasan ang kanyang buwis. Habang ginugulo si Sung In ng direktor na si Chieti SDDC, dumating si Choi Cheon-efi, ang dating chairman ng Guhayang Group at inanyayahan si Sung In na kumain. Sa daan, paulit-ulit niyang binanggit ang tungkol sa reyna na langgam, manggagawang langgam, ibang langgam at lalaking langgam. Binigyang diin pa ni Choi Cheon-e kay Sung In na siya ay isang manggagawang langgam lang tulad ng maraming iba pang langgam na naghahanap ng pagkain sa labas. Pagkatapos, pumunta ang dalawa sa isang marangyang restoran.
Nakasalubong ni Sung In si Jin Seok. Gusto niyang umalis ngunit hinila siya ni Choi Cheon-ae papasok. Ngumiti rin si Jin Seok na parang gustong makipagkasundo kay Sung In. Ang mayabang na mukha ni Jin Seok noong araw na iyon na para bang napakarami niyang pera ay wala na ngayon. Ginawa lang ni Choi Cheon-ae iyon dahil sa takot na baka matanggal si Sung In sa trabaho. Kinutya rin ni Jin Seok si Sung In na hindi siya pwedeng mawala ng trabaho dahil ang anak niya ay magkokolehiyo pa. Pagkatapos, biglang ibinigay ni Jin Seok kay Sung In ang susi ng kotse at mga papeles nito. Naalala ni Sung In ang mga eksenang ininsulto siya ni Jin Seok. Si Choi Cheon-ae naman ay sumingit upang tulungan si Sung In, siya, at ang direktor na si An Pee na tulungan ang Jin Seok na iyon. Mumisi si Sung In nang may pag-insulto. Kaya pala, ito ang reyna na langgam na sinasabi ng matanda, Siguradong marami na itong naipanganak, Nang marinig iyon, pinaalalahanan ni Choi Cheon-ae si Sung In na mag-ingat sa kanyang pananalita. Si Sung In ay isang matuwid na tao na ayaw madungisan ang kanyang mga kamay. Tumayo siya at umalis sa walang kwentang hapagkainan na iyon. Ngunit hinabol siya ni Choi Cheon-ae. Tinanong ni Choi Cheon-ae kung ano ang ginagawa ni Sung In. Ang tanong na iyon ay dapat si Sung In ang nagtanong kay Choi Cheon-ae. Sa pananaw ni Choi Cheon-ae, ito ay pagtutulungan lang ng mga kakilala. Ngunit sa pananaw ni Sung In, masamang tao si Jin Seok. May-ari ng mahigit sa 10 tindahan, ngunit hindi makapagbayad ng kahit isang sentimos ng buwis. Hindi karapat-dapat ang ganoong klaseng tao na makipagnegosyo kay Sung In. Sinabi ni Choi Cheon-ae na kailangan lang magtiis ni Sung In sa loob ng 30 minuto. Pumayag si Sung In at umupo. Kaya, saan kukunin ang buwis ni Jin Seok ngayon? Sinabi ng kagalang-galang na si Choi Cheon-ae kay Sung In na kunin ang buwis mula sa mga mahihirap para punan iyon. Tutal, masunurin naman daw sila kaya kahit anong sabihin, gagawin nila. Hindi makapaniwala si Sung In na ang kanyang kagalang-galang na si Choi Cheon-ae ay mag-iisip ng ganoon. Mahirap na ang mahihirap tapos kukunin pa ang pera nila. Hindi talaga iyon ang trabaho ni Sung In. Bago siya tumalikod at umalis, may isang bagay lang siyang sinabi kay Choi Cheon-ae. Ang kapalaran ng mahihirap ay hindi desisyon ni Choi Cheon-ae. Si Sung In ay naglalakad nang makatanggap ng tawag. Agad siyang sumama kay CDSD sa opisina ng pananalapi ng isang pinuno ng sindikato. Sa pagkarinig lang ng ilang salita, biglang sinalubong ng mainit sina CDSD at Sung In. Si Sung In naman ay naglalakad patungo sa palengke. Dinala siya ng isang kaibigan sa katayan ng baboy. Sa loob, nang makita niya ang eksena ng mga may hawak na kutsilyo, nanginginig si Sung In. Ang tunog ng paghasa ng kutsilyo ay malakas. Sa huli, nakilala rin ni Sung In si Hagyo. Pumunta siya roon at nagpakilalang pulis, humihingi ng impormasyon tungkol sa manloloko sa telepono. Tinanong ni Hagyo si Sung In muli at Sung In naman ay masunuring sumagot. Tumawa ng malakas si Hagyo dahil sa dalawang tanong lang, alam na niyang hindi si Sung In ang isang criminal police. Walang pulis na gagamit ng magalang na salita at magiging masunurin tulad ni Sung In. Gusto lang ni Sung In na makipag-usap ng magalang. Sinabi ni Hagyo na hindi siya matatakot at susunod sa bawat aso o pusa na magsasabing pulis sila. Pagkatapos, inutusan ni Hagyo ang kanyang mga tauhan na hilahin si Sung In sa timbangan na parang gusto niyang timbangin ang karne ng baboy para mapahiya siya. Ngunit sa isang bahagyang pagkilos lang, pinalayas na ni Sung In ang mga taong iyon. Gusto ni Sung In na makipag-usap ng maayos kay Hagyo, kaya dapat lang narespetuhin siya ni Hagyo. Ang palayaw ni Hagyo ay ang kanyon. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong nagpunta rito upang sermonan siya. Nang makita iyon, kinutya ni Hagyo si Sung In. Agad na inalis ni Sung In ang kanyang salamin. Sa bahaging ito, kailangan niyang takutin ang mga taong ito upang hindi na sila magtanong ng alam mo ba kung sino ang tatay ko. Matapos makuha ang impormasyon tungkol kay Rong Isi, ang manloloko sa telepono, umupo si Sung In sa tabi ni Teddy FED. Hindi niya nakalimutan na magyabang tungkol sa nangyari kanina. Pinabulaanan niya na nakipag-away siya sa 30 tao sa katayan ng baboy. Umiti lang si Teddy STB nang marinig iyon. Sinabi niya kay Sung In ang isang mahalagang sikreto. Ang aking mga tauhan na pulis ay nag-imbestiga sa koneksyon ng Credit Investigation Office at ng mga negosyante ng telepono upang magbenta at bumili ng personal na impormasyon ng customer. Ang bawat sheet ng impormasyon ay nagkakahalaga ng 50,000 won. Kaya, may isang Credit Investigation Office malapit dito na inaayos ang mga boss doon. Nang halughugin nila ang taguan ng mga taong iyon, nakakita sila ng isang kakaibang folder mula sa boss ng Credit Investigation Office na si Yong Sik sa Sangmundo. Ang folder ay naglalaman ng listahan ng mga pangalan ng mga taong nagtatrabaho sa kawanihan ng buwis at ipinadala sa kulungan. Kasama roon ang pangalan ni Jin Seo. Malamang na iniisip ng manlolokong iyon na siya ang modernong Robin Hood. Sa inuman, naalala ni Rong Iki ang sinabi ng kanyang kaibigan na nakulong kasama niya. Kailangang bigyan ng magandang leksyon si Choi Cheon-ae dahil masyadong mabaho ang ugali niya. Si Rong Gihi ay nagmasid mula sa malayo. Pagkatapos, pumasok si Rong Iki sa isang mamahaling tindahan ng damit at bumili ng mga suit, vest at korbata. Kung hindi mo alam, iisipin ng mga tao na isa siyang hindi isang manloloko. Naglakad si Rong Ise ng puno ng karisma. Sa guhyang group, parang may dalaw si Choi Cheon-ae ngayon. Galit siyang sumisigaw sa empleyada, nagtapon ng mga dokumento, at pagkatapos ay inutusan ang empleyada na pulutin iyon. Pagkatapos, hiniling niya sa empleyada na gumawa ng peking resibo ng buwis na may natitirang 500 milyon para kay Direktor Choi.
Ngunit ang direktor na si Choi ay hindi gumagasta ng pera kailanman. May limitasyon ang paggawa ng peking resibo at ang halaga ay umaabot sa 500 milyon, hindi lang ilang milyon. Kung hindi siya mag-iingat, mag-imbestiga ang kawanihan ng buwis. Galit si Choi Cheon-ae dahil kaya niya iyong asikasuhin. Nagsimula siyang magsalita ng masasamang salita sa empleyada. Kawawa naman ang babae na nagtatrabaho para sa reyna na langgam. Nagpunta si Rong-i upang makita si Choi Cheon-ae. Nagpakilala siya sa bagong pangalan na Gu Ji-won, isang tax intelligence staff mula sa kawanihan ng buwis. Tinanong ni Choi Cheon-ae si Rong-i kung bakit siya nagpunta doon. Agad ding nagtanong si Rong-i kay Choi Cheon-ae kung gumagawa ba siya ng mga peking resibo at umiiwas sa buwis kamakailan. Naglabas pa siya ng konkretong ebidensya na si Choi Cheon-ae ay tumulong sa may-ari ng fast food chain na si Song Shin na gumawa ng malalaking gastos para umiwas sa buwis. Ang doktor na si Go Gang-in ay tinulungan din ni Choi Cheon-ae na hatiin ang buwis at sweldo ng mga empleyado. Pagkatapos, si Jin Seok, ang may-ari ng chain ng salon, ay inilipat ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang asawa, kapatid na babae, at ina para umiwas sa malaking halaga ng buwis. Diyos ko, nasa ilalim ba ng kama ni Choi Cheon-ae ang bata na ito kaya alam niya kung sino ang tinutulungan niyang umiwas sa buwis. Kasabay nito, nakatanggap si Choi Cheon-ae ng mensahe mula sa isang kakilala na may taong nagngangalang Gu Ji-won na nagtatrabaho sa kawanihan ng buwis. Parang gumuho ang mundo, nagsimulang lumambot ang boses ni Choi Cheon-ae at nagsimula siyang magmakaawa. Nagsimulang magreklamo si Choi Cheon-ae tungkol sa kanyang kahirapan at sumabay din si Rong-i sa ritmo. Sabi niya, siya ay isang nauuhaw na kuting at kailangan niya ng kaunting tubig mula sa nakatatanda. Nang marinig iyon, agad na naintindihan ni Choi Cheon-ae pinuri pa niya ang diwa ng kanyang kapatid na nagpadama sa kanya ng damdamin. Magaan ang pagmamaneho sa loob ng ilang rounds nang walang problema. Nahilo pati ang matagal ng pulis tulad ni Police Park. Agad namang nagpalit ng sasakyan si Jongjo habang walang nakakakita, ngunit paano siya makakatakas kay Sung-in. Matagal na kitang tinitiis. Matapos ang nakakahilong karera, napalibutan si Jongjo ng mga sasakyan ng pulis at mga sasakyan ng pamilya I. Wala nang maatrasan, nagsimula siyang sumugod, handang sumugal. Ngunit ang pagsusugal sa pagkakataong ito ay hindi magbibigay ng malaking premyo kundi kulungan. Sa istasyon ng pulisya, tinanong ni Police Park si Jongjo kung bakit niya niloloko ang mga taong sa listahan. Hindi lang iyon, nagkamali pa siya kay Sung-in sa Team 1 at Team 3. Sinabi lang ni Jongjo na masasamang tao ang mga nakasulat sa listahan. Ang nakasakit ay gusto pang saktan ang iba. Kaya ba, mabuting tao si Jongjo? Siyempre, hindi. Nagkunwari si Jongjo na kaawa-awa ang mukha. Isang linggo pa lang siyang nakalaya. Kung papasok siyang muli sa kulungan ngayon, tiyak na matagal siyang mananatili roon. Sayang naman kung mapupunta sa kulungan ang isang gwapong lalaki. Gustong makipagpalitan ni Jongjo. Kukunin niya ang 6 bilyong buwis ni Jin Seok at ibabalik kay Sung-in. Huwag lang siyang ipapapunta sa kulungan. Kinaumagahan, tumawag si Sung-in na team leader ng Team 1 kay Direktor An Ki-if para makibalita at nagsimulang kumalat ang chismis tungkol kay Sung-in. Pagdating ni Sung-in sa trabaho, narinig niya ang mga kasamahan niya na nagsasabi na napakalaki ng kanyang kinakain. Ngunit naisip lang ni Sung-in na, ganoon ba ako kawalang hiya kumain? Ngunit hindi iyon ang kaso. May nagpakalat ng chismis na nakakuha siya ng malaking halaga ng pera at kinain itong mag-isa. Biglang sinabi ng mga empleyado na ang kailangan lang ni Sung-in ay pera at walang mahalaga sa kanya kundi iyon. Lahat ng tao sa opisina ay binalingan at pinuna si Sung-in. Si Sung-hee lang ang naniniwala pa rin na ang kanyang mabait na tiyuhin ay hindi gagawa ng ganoon. May isang taong personal na tumawag sa opisina at nagsumbong na si Sung-in ay kumain ng pera. At ang nakarinig ay ang pader ni Sung-in sa Team 1, isang pangalan na hindi pa naloloko ni Jongjo nang siya ay naaresto. Nang marinig ito, natawa lang si Sung-in. Pagkatapos, tinawag ni Direktor An si Sung-in. Hindi pa niya kailangang malaman kung sino ang nagsumbong o kung tama ba ang impormasyon. Nagmadali na siyang magdesisyon na may kasalanan si Sung-in. Hindi lang iyon, nagtatag pa siya ng disciplinary committee para isuspindi siya. Kahit 10 beses pa sabihin ni Sung-in na hindi siya tumanggap ng suhol, hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Direktor An. Tinawag ni Direktor An si Jin Seok at inutusan si Sung-in na humingi ng tawad kay Jin Seok doon mismo. Kung susundin niya, ang kaso niya ng pagtanggap ng suhol ay palalampasin. Ganoon pala, nagkakakilala kaya nagtutulungan na sila. Ang nakatatandang kapatid ni Sung-in na si Jimin ay ganoon din ang sinibak. Ang wakas ng langgam na manggagawa ay laging walang magandang kahihinatnan. Kaya pala, si Sung-in ay nagtatrabaho sa ilalim ng isang bulok na sistema ng buwis sa ganitong paraan. Pumunta si Sung-in sa bahay ng isang mamamayan na sinisingil ng buwis ng tanggapan ng buwis. Nakita niya ang matatanda at mga bata na namumuhay sa kahirapan at kailangan pa ring magbayad ng lahat ng uri ng buwis para sa mayayaman. Ang malakas ay nananatiling malakas at ang mahina ay nananatiling mahina. Dahil sa araw na ito, nagdesisyon si Sung-in na baguhin ang kanyang buhay. Pumunta si Sung-in kay Jongjo at nakipagkamay sa kanya, determinado na kunin mula kay Jin Seok ang 6 bilyong halaga ng buwis na tinakasan nito. Pinalaya si Jongjo na may kasunduan kay Sung-in na kukunin nila ang pera ng masamang tao na si Jin Seok. Sa puso ni Sung-in, naniniwala pa rin siyang ang 6 bilyon ay buwis at hindi pera mula sa panloloko. Ang buwis ay para sa mamamayan. Ang bawat mamamayan ay may responsibilidad na magbayad ng buwis.
Naliwanagan si Jongjo at tumango na tila naunawaan ang punto. Kinabukasan, pagdating ni Sung-in sa trabaho, narinig niya na gusto siyang kunan ng video ng istasyon ng Z. Ang istasyon ng Geeky dito ay si Jongjo. Nakasuot siya ng maayos at tinawag si Sung-in para mag-usap sa labas. Hiningi ni Sung-in na sa susunod na pupunta si Jongjo, kailangan niya itong ipagbigay alam muna. Sa kotse, hiningi ni Jongjo ang kakaibang halaga ng 6 bilyon bilang bayad sa serbisyo. Napakataas ba talaga ng bayad na iyan? Dinala ni Jongjo si Sung-in sa pugad ng karne ng baboy. Ang pinuno ay si Ha-jo, na nakilala na ni Sung-in dati. Si Ha-jo ay may natatanging talento sa paggawa ng daan-daang telepono at exit card na nakapangalan sa ibang tao. Kapag nahuli ng pulis, matutunaw ang kanilang negosyo. Ngunit iba ang kuya na ito. Medyo malikhain siya at may mataas na emotional intelligence. Mataas ang EQ, ngunit mababa ang B. O sa madaling salita, medyo tanga si Ha-jo. Pagdating sa lugar ni Ha-jo, tulad ng dati nilang pagkikita, kilala na nila ang isa't-isa. Pagkatapos, dinala ni Jongjo si Sung-in para makilala si Gyakwang, ang gumawa ng 100 mapagkakatiwala ang website ng Pandaraya. Sa mukha at tindig, mas mukha siyang mangungulekta ng utang o berdugo kaysa isang dalubhasa sa computer. Hindi nga pala totoo ang kasabihang huwag husgahan ang libro sa kanyang pabalat sa kasong ito. Pagkatapos, nagpunta silang dalawa para makilala ang isang babaeng nagngangalang Miju na may palayaw na snake flower. Napakahusay ni Miju maglaro ng golf. Ang mga babae ay laging may bentahe kaysa sa mga lalaki dahil ang bayani ay mahirap makalagpas sa kagandahan. Noong unang makita ni Sung-in si Miju, naisip niya na medyo bastos ang babae. Sabi ni Jongjo, nasaktan lang daw ang damdamin ni Miju pero mabuting tao raw siya. Ang huli ay si No Bang-sil. Marami siyang alam tungkol sa tsaa. Pagdating nila, nakita nila ang isang lalaki na nanginginig ang kamay na kinaladkad palabas. Hindi pa nakakapasok, natakot na kaagad sila. Pagkaupo, agad na sinabi ni Jongjo kay No Bang-sil ang problema. Kailangan niya ang tulong niya sa kasong 6 bilyon. Sa pamamagitan ng pag-arte ng isang dula, kasama ang dalawang ito, mababalik niya ang kanyang kabataan. Si No Bang-sil ay isang taong may maraming taon ng karanasan. Nang makita na si Jongjo ay bata pa at baka amoy gatas pa, hinamak siya ng ginang at ayaw makipagtulungan. Napilitan si Jongjo na gumamit ng matinding taktika at nagsabi ng mga malabong salita para maling intindihin ni No Bang-sil na kilala ni Jongjo ang isang chairman. Sa huli, hiniling niya na tawagan si Director Kim para kumpirmahin. Hindi inaasahan, nakakuha siya ng matibay na sagot mula kay Director Kim. Talagang iniligtas ni Jongjo ang buhay ni Chairman Wang. Pagkatapos makita ang mga taong makakatulong sa kanya, bumalik si Sung-in sa tanggapan ng buwis. Nang makita siya ni Sung-hee, sinabi niya na gusto niya pang matagal na makatrabaho si Sung-in. Gusto ni Sung-hee na tapusin ang kaso ni Jin Seok. Sa ganoon, hindi mapapahamak si Sung-in at magpapatuloy sa pagtatrabaho rito. Malungkot na sinabi lang ni Sung-in kay Sung-hee na hindi sulit ang pagbitaw para lang protektahan ang isang walang kakayahang team leader na tulad niya. Kung patuloy na bibitaw si Sung-hee ng ganito, muli siyang magdudulot ng pagkukunwari sa kanyang sarili. Pagkatapos magpaalam, umalis si Sung-in. Sa silid ni Ha-jo, pumunta si Miju para hanapin siya. Kasabay nito, dumating din si No Bang-sil at Gyakwang. Lumalabas, inanyayahan ni Jongjo ang lahat para magsimula sa trabaho. Ang 6 bilyong Pandaraya kay Jin Seok ay nagsimula. Kung magtatagumpay, bawat isa ay makakakuha ng 120 milyon. Sinabi ni No Bang-sil na ito ay parang isang maliit na piraso ng tinapay lang para sa kanya at ayaw niyang makilaho. Sabi ni Jongjo, paano kung makakuha sila ng 6 bilyong won? Ang pagkarinig sa halaga ay nagpakaba sa lahat dahil napakalaki ng numero. Nang marinig ni No Bang-sil ang numerong iyon, dali-dali siyang sumang-ayon. Ang hindi pagsang-ayon ay magpapawala ng pera sa kanyang mga kamay. Tinuruan ni Miju si Sung-in kung paano mandaya. Una, tawagan ang kamag-anak ng biktima at sabihing na aksidente ang kanyang ina. Ngunit hindi pa nakakabigkas ng 3 pangungusap, pinatay na ang tawag sa kabilang linya. Pagkatapos, dinala siya ni Jongjo sa isang coffee shop upang makita ang bawat detalye sa isang sitwasyon. Mula sa lipstick, ngiti, pananamit, trabaho. Lahat ay kailangang tandaan at ayusin ni Sung-in sa kanyang isip. Susunod ay ang umupo sa tabi ni Gyakwang at panoorin siyang gumawa ng peke na website. Tapos, sundan si Ha-jo para makita kung paano siya umarte para kumuha ng pera. Kahit masakit, tila ito ang pinaka-epektibong paraan. Si Sung-in ay napakasipag. Pagkatapos ng trabaho, pumunta siya sa lugar ng lahat at inaral ang bawat paraan na itinuro sa kanya kahapon. Ngunit dahil sa kanyang tunay na ugali, mahirap na matuto si Sung-in na maging mandaraya. Sa simula ng pagsasanay, nakaranas siya ng matinding pagkabigo. Bukod sa pagsuso sa kotse at ilang sampal pa, nagtagumpay siya ngayon na makipag-date sa isang babae. Bagamat hindi siya gaanong maganda, ayos na rin kaysa wala. Samantala, sa Team 3, patuloy na tinatawagan ni Sung-hee si Sung-in ngunit hindi siya sumasagot. Habang nakasakay siya sa sasakyan ng kumpanya, nakita niyang kasama niya si Jongjo na nagtatawanan at nagsasaya. Kinabukasan, hindi pa nag-aalarma ang orasan, tumawag na si Jongjo kay Sung-in na pumunta agad sa bodega. Kinuha ni Sung-in ang susi ng kotse ng kanyang asawa at plinanong gamitin ang delivery van para pumunta. Sa oras na iyon, sumunod din si Sung-hee kay Sung-in. Pagdating sa pugad ni Jongjo, nagsimula siyang magulat tungkol sa biktima. Ang pangalan niya ay Jin Seok. Siya ang may-ari ng 18 bar at 4 na nightclub sa Gangnam. Ang mas nakakaintriga pa ay walang isa man sa 22 negosyo na ito ang nakapangalan kay Jin Seok. Bawat 3 buwan, pinapalitan niya ang pangalan ng nightclub. Si Jin Seok ay nagmamay-ari ng progressive tax, personal income tax, at property tax na dapat bayaran
binabayaran ng may-ari ng nightclub. Para sa halagang iyon pa lang, mayroon na siyang 5 bilyon. Ang mga taong gumagawa ng peking credit card para mas mababa ang buwis na bayaran ay walang kinalaman sa kanya. Ang misyon ni Hajo ay subaybayan si Jin Seo-ok at napansin niyang masipag siya. Gumigising siya ng alas 7 ng umaga, nag-aalmusal at nagtatrabaho. Gumagamit siya ng lumang telepono kaya hindi siya mahahanap. Mahilig si Jin Seo-ok sa pustahan sa golf. Napakahusay niya. Nanalo siya ng 7-1 laro. Ang mas mahalaga ay hindi siya umiinom ng alak at hindi mahilig maglaro. Kung hindi siya umiiwas sa buwis at walang tampalasang ugali, tiyak na magiging perpektong lalaki siya ng maraming kababaihan. Talagang hindi ibinibigay ng Diyos ang lahat sa isang tao. Ang kakampi ni Jin Seo-ok ay si Choi Cheon-woo, ang tax accountant na tumutulong sa kanya na umiwas sa buwis. Si No Esai-di ang real estate manager. Si No ay napakahusay sa pag-alam kung kailan dapat mamuhunan sa lupain na iyon at kung kailan aalisin ang greenbelt. Pumirma si Jin Seo-ok sa kontrata para mapataas ang forest rate at nakatipid ng 2 bilyong transfer income tax. Kapag nasa tabi ni Jin Seo-ok si No, napakahirap siyang lokohin sa aspeto ng real estate. Kaya, ang unang kailangan gawin ng grupo ni Jongjo ay dayain si No at hikayatin siyang sumali sa kanilang koponan. Nagsimulang magplano si Jongjo para sa lahat. Sinusubaybayan ni Sung-hee si Sung-in nang hindi niya nalalaman. Kahit nakapasok na si Sung-hee sa pugad niya, hindi pa rin niya alam. Pumasok si Sung-hee at tinawag si Sung-in. Pinuri niya siyang mukhang ayos. Kilala rin ni Sung-hee si Miju. Pinaalalahanan niya ang kanyang tiyuhin na si Sung-in na niloloko siya. Ang mga mukhang ito ay mga manloloko lahat. Hinila ni Sung-in si Sung-hee palabas para linawin sa kanya. May hindi kilalang tao na pumasok sa pugad kaya lahat ay tensyonado. Hinila ni Sung-hee ang team leader palabas at paulit-ulit na sinabing si Jongjo ay profesional na manloloko kaya hindi siya dapat lumapit sa kanya. Alam na rin iyon ni Sung-in. Nagtutulungan lang sila sa kanya. Alam ni Sung-in na mahirap itong paniwalaan ni Sung-hee dahil siya mismo ay nakikipagsapalaran dito. Galit na ipinaalala ni Sung-hee kay Sung-in na may matanda pa siyang ina at maliliit na anak sa bahay. Bukod pa rito, nahihirapan din ang asawa niya. Pagkasabi niyon, umalis siya. Habang nakasakay sa sasakyan, naalala ni Sung-hee noon na niloko rin siya ni Jongjo. Sinabi niya na hindi siya makikipag-date sa kanya kung alam niyang mahirap siya. Matagal na pinalungkot ni Jongjo si Sung-hee dahil sa panloloko niya. Pag-uwi, binuksan ni Jongjo ang maleta na naglalaman ng mga alaala nila ni Sung-hee at itinago itong muli. Kinabukasan, pumunta si Sung-in sa trabaho at hindi nakita si Sung-hee. Tumawag siya kay Jongjo at sinabing kumilos na sila ngayon. Samantala, nag-transform si Miju bilang isang magalang, malumanay at mapagbigay na sekretarya. Sinusubaybayan din ni Gyakwang ang bank account ng lalaki at patuloy na nagwi-withdraw ng pera mula sa kanyang card. Nang makita ni No na patuloy na nababawasan ang kanyang balanse, nagpanik siya. Ngayon na ang oras para kumilos si Hajo. Tinawagan niya si No at nagpakilalang empleyado ng bangko. Pinaalalahanan ni Hajo si No na mag-withdraw ng lahat ng pera at umuwi. Ito ang paraan para mabawasan ang agarang pinsala. Sinabi ni Hajo na padadalhan niya ng empleyado ng bangko si No. Sundin lang niya ang sinabi ng empleyado at ayos na. Agad, si Jongjo na nagpapanggap na empleyado ng bangko ay pumunta kay No. Tinanong niya si No kung may pera pa siya sa ibang bangko. Siyempre, mayroon pa. Sinabi ni Jongjo na i-withdraw agad ito kung hindi ay mawawala ang lahat ng iyon. Nagtiwala si No na si Jongjo ay empleyado ng bangko kaya hindi niya dinala ang pera at sumunod. Sa sandaling iyon, dumating si Sung-in na nagmamaneho. Sa unang beses niyang gawin iyon, medyo kinakabahan siya. Sa kabilang banda, nag-aalala si Sung-hee na may masamang mangyayari kay Sung-in kaya tumawag siya sa pulis at iniulat ang pandaraya. Nagpunta si No para i-withdraw ang natitirang pera sa ibang bangko. Ibinigay agad ni Jongjo kay No ang isang papel para pirmahan niya. Kasabay nito, pumasok si Sung-in at nagpakilalang pulis na nakatanggap ng tawag tungkol sa panloloko kay No sa telepono. Sabi ni No na hindi siya tumawag sa pulis. Tapat na ipinaliwanag ni Sung-in na may nag-ulat na niloko raw siya. Sa likod, walang magawa si Jongjo sa malaking tiyuhin na ito. Ang plano ay dalhin si No sa presinto para kuhanan ng pahayag. Ngunit hindi mabigkas ni Sung-in ang dapat sabihin at nakatayo lang doon na nakikipagtalo kay No. Kung mananatili si Sung-in na nakikipagtalo dito, tiyak na masisira ang plano. Kaya, nagsalita si Jongjo at sinabihan si No na sumunod kay Sung-in. Paglabas, lumapit si Sung-hee at isinumbong ang lahat. Sinabi pa niya na puro manloloko ang mga ito at gusto niyang sumama si Sung-in sa kanya. Dagdag pa, tumawag na si Sung-hee sa pulis. Dumating ang pulis at inarestong dinala si Sung-in at si Jongjo sa presinto. Sumama rin sa kanila si No at si Sung-hee. Sa unang beses na maaresto si Sung-in, labis siyang nakonsensya. Biglang dumilim ang buong langit. Sa labas, naghihintay si Sung-hee ng balita tungkol kay Sung-in. Bigla siyang nakaalala na hindi niya pa sinasabi ang pangalan niya sa pulis. Paano nalaman ng pulis ang pangalan niya? At pagkatapos, pumasok siya para hanapin si Sung-in at nakita niyang wala na siya roon. Lumalabas, isa lang itong peking dula na ginawa ni Jongjo. Dinala rin ni No Bangsil si Sung-in at si Jongjo sa kotse at umalis. Sa kabilang banda, dumating ang totoong pulis sa bahay ni No. Lumabas si Hajo at mahinhong pinalayas ang dalawang pulis. Kaya, ang unang misyon ay matagumpay. Nagbago ang tagpo at nagpunta si Jongjo at si Sung-in para makipagkita kay No para hikayatin siyang sumali sa kanila. Kahit idemanda niya sila, wala pa ring ebidensya. Pagkatapos, pumasok si Sung-hee sa pugad at tinawag si Sung-in palabas. Gusto niyang kausapin ang team leader. Sa isang sidewalk barbecue stall, gusto ni Sung-hee na itigil na ng kanyang team leader ang mga ginagawa niya.
Naiintindihan din ni Sung-in na hindi ito magandang ideya na kolektahin ang buwis mula sa mga tax evader. Naiintindihan din niya na natural lang na kumilos ng ganoon si Sung-hee. Kailanman, hindi nanloloko ang isang empleyado ng gobyerno, hindi ba? Ang totoo, ayaw ni Sung-hee na pag-usapan pa ang tungkol sa katayuan ng empleyado o batas. Natatakot lang siyang masaktan ang kanyang team leader. Para kay Jin Seo, sulit ba na isakripisyo ang kanyang karera? Gusto ni Sung-hee na siya mismo ang kumuha ng 6 bilyong buwis na tinakasan ni Jin Seo para tumigil na si Sung-in. Ngunit hindi alam ni Sung-hee na si Jin Seo ay kinakanlong na ni Director An at naging kasabwat pa. Gusto pa rin ni Sung-hee na subukang kunin ang buong 6 bilyong buwis mula kay Jin Seo. Paglabas sa barbecue stall, pinuri ni Jongjo si Sung-hee sa galing niyang uminom. Tinanong niya kung kailan siya naging empleyado ng gobyerno. Hindi ba siya nagtapos ng sining? Matapang na sinabi ni Sung-hee na natuto siyang kamuhian ang mga abstract na idea salamat kay Jongjo. Sinabi rin ni Sung-hee na ang kanyang team leader ay isang tapat na tao, hindi siya katulad ni Jongjo. Kaya naman, labis niyang pinahahalagahan ang kanyang team leader. Kinabukasan, sa tanggapan ng koleksyon ng buwis, hiniling ni Sung-hee sa team leader na tulungan siyang ipatawag ang lahat para imbestigahan ang tax evasion ni Ma Jin Seo. Sumang-ayon ang team leader. Nagbigay din siya ng matindi at matatag na plano para sa buong team. Nagsimula na rin ang plano ni Jongjo na dayain ang real estate ni Jin Seo. Ang dalawang panig ay may sariling mga plano. Kaya, sino ang mabilis na makakakuha ng 6 bilyong buwis na tinakasan? Ang team ni Sung-hee ay nakaranas na ng pagkabigo bago pa man makita si Jin Seo. Binaling niya ang atensyon niya sa paghahanap sa nanay ng tax evader. Samantala, ang panig ni Jongjo, hindi, mula ngayon ay tawagin na nating Squad 38. Nagsisimula rin sila ng plano na ibenta kay Ma Jin Seo ang lupain na hindi unlad kahit 1,000 taon. Para sa misyong ito, kailangan ni Jongjo ang buong suporta ni No Bang-sil. Ang isang simpleng bulong lang niya ay mapapatalon si Jin Seo mula sa kama at bibili ng lupa. Nagsimula si Jongjo na magpakalat ng chismis tungkol sa lupain na iyon para mahuli si Jin Seo. Sa kabilang banda, si Sung-hee ay nagpakatanga pa rin at naniwala na mapapakilos niya ang tax evader. Nagulat siya kay Director An para maaresto si Jin Seo anumang oras. Malinaw na sinabi ni Sung-in kahapon na iisang bangka lang sila ni Director An at ng tax evader, pero ginawa pa rin ni Sung-hee ang hakbang na iyon. Sa huli, hindi niya nabago ang sitwasyon. Sa abandonadong lot, pumunta si No Bang-sil at si Jongjo para tingnan ang sitwasyon. Sinabi rin ni No Bang-sil kay Jongjo na pinuntahan siya ni Jae-sung, ang dating pulis. Marami siyang tanong tungkol sa kasong ito. Baka kailangan na niyang umalis sa kasong ito. Pagdating niya sa bahay, nakita ni Jongjo ang pulis na si Jae-sung. Pumasok si Jae-sung para tingnan ang bahay at pinuri na maganda ang bahay ni Jongjo. Narinig niyang may nakita kang matabang biktima tungkol sa pagbebenta ng lupa. Hinawakan niya ang pisngi mo at hindi nakalimutan na paalalahanan kang maging maingat na ikinainis ni Jongjo. Hindi rin nakalimutan ni Jae-sung na paalalahanan si Jongjo na ang tatay niya ay dating pulis na tumanggap ng suhol at siya naman ay kalalabas lang ng kulungan at nangloloko na naman ng ibang tao. Pagkatapos, sinampal ni Jae-sung si Jongjo ng isa. Kahit sino pa ang lolokohin mo, dahan-dahan lang. Huwag mong hayaang ikulong na naman kita. Babantayan kita hanggang sa magnegatibo 60 ka. Pagkatapos sabihin ang lahat ng dapat sabihin, umalis siya. Tumawag si Jongjo sa kanyang mga kasama at ipinaalam na umalis na si No Bang-sil sa kaso. Kaya, kailangan nilang lumipat sa plan ni. Kinabukasan, pumunta si Miju sa pinagtatrabahuan ni Ma Jin Seo. Pumunta rin si Gyagwang at binigyan si Miju ng remote control. Ang pen na ito ay ginagamit para kontrolin ang bola ng golf. Isang pindot para manalo sa itaas ng itinakdang puntos. 2 pindot para manalo sa ibaba ng itinakdang puntos. 3 pindot at isang swing lang panalo na agad. Sinubukan ni Miju at nakita niyang napakabisa talaga. Hindi talaga angkop ang esport na ito kay Sung-in. Nagreklamo siya na napakaliit ng bola kaya hindi niya tinatamaan kahit isa. Pinindot ni Miju ang remote at agad na pumasok ang bola na tinamaan ni Sung-in. Nang makita ito ni Jin Seo okay, hindi niya nakalimutan na tuksuhin siya na mukha siyang tanga sa pag-swing. Ito nga ang gusto ni Jongjo. Minamaliit ni Jin Seo okay si Sung-in dahil sa nakita niya. Hindi siya nagkamali. Nagsimulang magmayabang ang tax evader habang ang kayamanan niya ay galing sa pag-iwas sa buwis. Sinundan ni Sung-in ang kanyang nararamdaman at lumapit kay Jin Seo para hamunin siya. Buong tapang pa siyang nagsabi na bibili siya ng sasakyan gamit ang perang mapapanalunan niya kay Jin Seo. At doon, nagsimula ang pagtaya. 1,000,000 won sa bawat butas. Sa tulong ni Miju, pinanood ni Sung-in si Jin Seo okay na maglaro ng golf na parang isang palaaway. Sunod-sunod siyang natalo at medyo nainis na umalis. Bigla siyang nakita si Miju na palihim na kumikilos. Nilapitan niya ito at nagulat si Miju kaya dali-dali niyang itinago ang remote sa baso ng coke. Nilapitan siya at nang makitang walang kakaiba sa kanya, pumasok siya sa banyo para maghugas ng kamay. Laking ginhawa ni na Sung-in at Miju. Sumunod si Sung-in kay Jin Seo-ok sa banyo. Magalang niya ring inanyayahan si Jin Seo-ok sa isang pagkain para ibalik ang pera niya. Sinabi pa ni Sung-in na mag-dinner silang dalawa ng masaya dahil magkaibigan na sila ngayon. Nang marinig ni Jin Seo-ok ang sinabi ni Sung-in, nakumpirma niyang tanga nga siya. Titingnan na lang kung sino ang tanga kapag nawala na ang 6 na bilyon. Sa hapunan, tulad ng kaugalian niya, hindi kumain si Jin Seo-ok at hinayaan lang si Sung-in na kumain ng mag-isa. Kahit anong pilit ni Sung-in, hindi man lang gumalaw si Jin Seo-ok.
Habang kumakain, tumunog ang telepono ni Sung-in. Lumabas siya para sagutin ito at nagsalita tungkol sa lupa. Tungkol sa real estate ni Jin Seo-ok ang pinag-uusapan kaya mas naging matalas ang pandinig niya. Jong Jurong-ro ay pinaalis si Sung-in sa telepono. Pinipigilan siyang magsalita ng matagal para hindi mabunyag ang plano. Pagbalik sa hapagkainan, si Jin Seo-ok ay mas naging palakaibigan kay Sung-in. Siya na mismo ang nagsali ng alak at nagtatanong sa kanya tungkol sa mga kapakipakinabang na impormasyon tulad ng lupa. Si Sung-in ay umarte na ayaw niyang ibunyag ito kay Jin Seo. Ngunit ipipilit niya talagang ipaalam ni Sung-in ito. Sige, dahil gusto mo, gagawin ko. Pinipilit mo ako. Nagsimulang umarte si Sung-in na parang mailupa siya at ikinukwento ang tungkol sa lupa kay Jin Seo. Idiniin niya na tataas ang presyo ng lupa doon ng 5 beses kung mamumuhunan siya roon. Tumawa si Jin Seo na parang tatay ng sanggol at sinabing imposibleng maging ganyan ang presyo. Pagkatapos, lumabas siya at tumawag kay No, ang kanyang mapagkakatiwala ang real estate consultant. Nakatanggap din si No ng tawag mula kay Jin Seo. Sinabi rin ni No ang mga salita para agad na magbayad si Jin Seo. Matapos marinig ang mga lihim na impormasyon na iyon, bumalik si Jin Seo sa hapagkainan at gusto nang sumali agad sa pamumuhunan. Kinabukasan, sa trabaho ni Sung-in, pumunta si Jin Seo para hanapin siya upang makilala ang mayor ng gintong real estate area na iyon. Gusto ni Jin Seo na baguhin ang schedule at umalis na agad ngayon. Nag-iingat din siya dahil natatakot siya na kung panloloko iyon, mabibigo agad ang plano kung babaguhin niya ang schedule. Ngunit kung totoong bagay naman, walang problema sa pagbabago. Habang nakasakay sa sasakyan ni Jin Seo, maingat na tinawagan ni Sung-in si Jongjo para ipaalam na papunta na sila sa real estate area. Kaya, dalian na raw sa pagpunta doon. Nang marinig ang balita, agad na tumawag si Jongjo kay Gyagwang at hindi sinasadyang na aksidente. Sadyang walang parehong malas, kahit sa pandaraya, kailangan din palang magbuhos ng dugo at luha para kumita. Habang tuliro, naalala ni Jongjo ang una nilang pagkikita ni Sung-hee. Siguro nagustuhan na niya ito sa una pa lang nilang pagkikita. Pagkaraang bumalik ang kanyang diwa, bumaba si Jongjo sa sasakyan ng balisa at kinuha ang reserbang susi para ipagpatuloy ang plano. Sa kabilang banda, si Sung-in ay labis na kinakabahan. Nagkunwari siyang malungkot at pumunta sa banyo para humingi ng oras para sa mga kasamahan niyang isagawa ang plano. Tumawag din si Sung-in sa kaibigan niyang pulis na si Police Park para humingi ng tulong. Pagdating sa sasakyan, paulit-ulit na pinapaalalahanan ni Jin Seo si Sung-in na huwag siyang sisihin kung niloloko niya siya. Dahil dito, labis na natakot si Sung-in. Sa gitna ng kahirapan, may paraan. Mabuti na lang at nakatanggap sila ng tulong mula sa sasakyan ng pulis na humadlang sa sasakyan ni Jin Seo para sa administrative check, kaya nakalampas ang sasakyan ni Jongjo ng matagumpay. Pagkatapos makipagtalo ni Jin Seo sa babaeng pulis, dumating si Police Park at ipinaalam na nagkamali lang sila ng plate number. Kaya, nagpatuloy sa pagmamaneho ang sasakyan ni Sung-in at Jin Seo. Dumating si Jongjo sa lugar at naayos na ang lahat. Pumasok siya sa silid at nagsalita na parang isang nakatataas na nagche-check, kaya lahat ay natakot. Sa isang tingin, nasaklaw niya ang lahat ng mga trabaho. Bukod pa rito, natandaan pa niya ang mga pangalan ng mga empleyado sa opisina. Napakagaling talaga. Kasabay nito, dinala ni Sung-in si Jin Seo sa loob. Ipinakita ni Jongjo ang 5 daliri at tinanong ang bawat empleyado tungkol sa susunod na plano. Lahat sila ay yumukod sa kanya. Nang makita ito ni Jin Seo, lubos siyang naniwala at pinuri pa si Jongjo sa kanyang kabataan at talento. Pumunta ang tatlo sa lupain na hindi unlad kahit 1,000 taon. Sa bibig ni Jongjo, ito ay lupa na katumbas ng ginto. Nang makita niyang nag-aalangan pa si Jin Seo, nagsimula ng umarte si Jongjo. 5% lang ang inalok ni Jin Seo kay Sung-in na komisyon, samantalang sinabi ni Jongjo na bibigyan niya si Sung-in ng 0%. Kailangan lang siyang irekomenda ni Sung-in sa ibang tao. Dahil sa mga matitindi at kumpiyansa na salita ni Jongjo, humanga si Jin Seo. Nakita niya na bagamat bata pa si Jongjo, malakas ang kanyang karakter. Kaya naman pala malaki ang kanyang posisyon. Samantala, si Sung-hee ay matigas pa rin sa kanyang paniniwala at nakipagkita kay Director An. Tinanong niya kung nag-aalala siya ng husto dahil lang kay Team Leader Sung-in. Mayabang na sinabi ni Director An na ang lahat ng desisyon ay nagmumula sa disciplinary committee at wala siyang kapangyarihan na pagsibakin si Sung-in. Pagkatapos magsalita, pinalabas niya si Sung-hee. Paglabas, nakita ni Sung-hee ang team leader. Hinila niya siya sa bubong at binuksan ang papel na may impormasyon tungkol kay Jin Seo. Si Jin Seo ay may kaugnayan sa Bangbit Gang. Nagbigay si Bangbit ng pera kay Jin Seo para mamuhunan at ibabalik niya ito sa Bangbit pagkatapos. Ang dalawa ay may koneksyon kay Choi Cheon-is Choi Cha-won-woo, ang dating chairman ng Guiyang Group. Siya rin ang sumali sa isang illegal na multi-level marketing scheme. Ang utang niya sa buwis ay umabot na sa halos 100 bilyon. Kapag naaresto si Bangbit, hindi na masisuspinde si Sung-in. Sa kabilang banda, ang plano ni Jongjo ay nakakuha na ng tiwala ni Jin Seo. Uwi siya at hahanapin ang lupa sa land registry map. Ang trabaho na lang ni Hajyo ngayon ay gumawa ng isang totoong tingnan na website at tapos na. Sinubukan ni Sung-hee na magpalipas ng oras para magkaroon sina Hajyo at medyo ng panahon para pumunta sa opisina ni Jin Seo at i-install ang mapa ng rehistro ng lupa. Sa isang kainan, kumain ng tanghalian si Sung-hee kasama si Jin Seo para magpalipas ng oras. Kasabay nito, sina Hajyo, Miju at Bang Seo ay pumunta rin sa bahay ni Jin Seo. Ang pangunahing trabaho ni Miju at Hajyo ay panatilihin ang tagapamahala ng bahay upang si Bang Seo ay makakaakyat sa itaas at buksan ang lock at magdagdag ng bookmark ng lupa na in-install na nila. Nang ipaalam ni Bang Seo na tapos na ang lahat, sabay-sabay silang umatras.
bukas. Pagkatapos ng misyon, nagkita silang lahat at umalis. Ang susunod na plano ay maghanap ng taong papalit kay Gi bilang may-ari ng lupa. Walang iba kundi ang bala na si Bang Seo. Karaniwan, mukha lang siyang pangit at marumi. Ngunit kapag nagsuot siya ng puting kamiseta at salamin, punong-puno siya ng kaalaman. Si Jae-sung ay sinusubaybayan din ang bawat galaw ng Squad 38. Nang makita ang kanilang mga aksyon, umiti siya ng may kahulugan. Bumalik si Sung-hae sa City Hall at sa kanyang pinagtatrabahuhan upang ayusin ang kanyang mga gamit na parang hindi na siya babalik. Ano man ang desisyon ng komite, hindi na siya magpapakumbaba para mabuhay pa rito. Napakaraming taon nang namuhay ng ganyan katago ni Sung-hae. Ang ganitong buhay ay lalo lang siyang nagpapahina. Inayos niya ang lahat ng kanyang personal na gamit at umalis. Tumawag si Sung-hae sa pinuno ng grupo para humingi ng tulong. Pagdating sa bahay, medyo nagulat si Sung-hee nang makita ang kanyang kaibigang pulis na bumisita. Nagpunta rin si Jae-sung sa bahay ni John Gapsu para bigyan siya ng babala na sinusubaybayan pa rin siya at hinuli na ang lahat sa grupo. Bukas, kapag nakita niya si Jin Seok, kailangan lang ni John Gapsu na pirmahan ang papel ng pagbebenta ng ari-arian at agad siyang aarestuhin ni Jae-sung. Nagsalita si John Gapsu na parang isang deklarasyon ng digmaan. Bukas, pupuntahan niya si Majin Tse para papirmahin sa mga papeles. Patuloy lang siyang sandan ni Jae-sung at tatakbo siya. Inilagay pa ni Jae-sung ang posa sa mesa at sinabing bukas ay ikadena ni John Gapsu ang sarili. Tumawag si John Gapsu kay Jin Seok at gustong pumirma sa kontrata ngayon na. Lumakad siya ng may kumpiyansa sa kalye. Nakapaligid sa kanya ang siguro isang dosenang pulis na sumusubaybay. Tumakbo si John Gapsu na parang tinutugis ng aso, hindi nangangahas na huminto. Nang harangin siya ng 2 o 3 sasakyan ng pulis, inakala niyang wala na siyang kawala. Ngunit sa mahalagang sandali, tinulungan siya ni No Bang-sil na makatakas mula kay Jae-sung. Nagbigay pa siya ng 3 magkakaparehong sasakyan na may parehong plaka na naglalakbay sa daan na nagpalabo sa mata ng mga pulis. Bago pa mahuli si John Gapsu, siya ay sinuspindi na. Sa huli, si Jae-sung ang nakaposas at wala ng iba. Pagkatapos, nagpadala si Bang Shu ng mga tao upang magpiyansa sa 4 na iba pa mula sa kulungan. Sa kabilang banda, nakipagkita rin si John Gapsu kay Jin Seok para sunod-sunod na lagdaan ang dokumento. 1 minuto na lang at maililipat na ang pera sa account. Sa pagkakataong ito, binanggit ni Jin Seok ang tungkol sa 5% na komisyon ni Sung-hae. Wala siyang ginawa ngunit nakuha pa rin niya ang buong 5% na hindi raw nararapat. Nag-alok si Jin Seok na hatiin ang 5% na komisyon. Bibigyan niya si Sung-hae ng 2% at ang 3% ay para kay John Gapsu para kay Sung-hae. Narinig ni Sung-hee ang lahat at hindi niya inakala na napakabaho pa rin ng ugali ni Jin Seok hanggang sa huli. Umupo si Sung-hee at dahan-dahang nagsalita na naloko na siya. Tinanggal din ni John Gapsu ang kanyang salamin at ibinaba ang tabing na ikinabaliw ni Jin Seok. Ang 6 bilyon niya ay aabutin pa ng ilang buwan para maibalik. Hindi pa nakita ni Sung-hee ang ganitong mukha ni Jin Seok. Lumuhod siya at nagmakaawa kay Sung-hee na ibalik ang pera niya. Kasabay nito, pumasok ang buong Squad 38. Sabay-sabay na kumaway ang 6 na tao kay Jin Seok. Malinaw na sinabi ni Sung-hae sa tax evader na ito na ang 5 bilyong 77 milyong won na utang niya sa buwis ay bayad na. Kaya pagkatapos ng araw na ito, umaasa siyang mamumuhay ng marangal si Jin Seok para maipagmalaki siya ng kanyang mga anak at apo. Ang balita na binayaran na ni Jin Seok ang lahat ng kanyang buwis ay ikinagulat ni Gi Tirenlan. Tinulungan siyang mag-iwas ng buwis tapos nagbayad siya. Nagtanong si Gapsu kung kanino ang kasong ito at sinabi ni Gi Tirenlan na kay Bang Bit mula sa Team 3. Siya ay isang malaki ngunit duwag na tao. Ang imahe ni Sung-hae sa isip ni Gi Tirenlan ay talagang hindi maganda. Hindi rin niya nakalimutang ipaalala kay Gapsu na sinuntok ni Bang Bit si Jin Seok hanggang sa madugo ang kanyang bibig. Nang magkakasabay na bumagsak sina Jin Seok, Bang Bangbi at Choi Cheon-yu, naging napakahirap din para sa City Hall. Ang susunod na kaso ng pag-iwas sa buwis ay kay Bang Bangbi, 58 taong gulang, dating chairman ng Guiyang Group. Isa itong illegal na multi-level marketing corporation. Si Bang Bi ay matalik na kaibigan ni Choi Cheon-u at itinuturing na kanang kamay nito. Ang pagkalugi ng Guiyang Group ay nagresulta sa pagkakautang ni Bang Bi sa gobyerno ng 49 bilyong 77 milyong won na buwis. Ang halagang ito ay 8 beses pa kaysa kay Jin Seok. Nag-aral si Sung-hee tungkol kay Bang Bi para lang iligtas si Sung-hae. Inilipat ni Bang Bi ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang mga anak nang hindi nagbabayad ng 1 sentimo ng buwis. Gayunpaman, nakatira pa rin siya sa malaking mansyon sa Ansan Hahoiwi. Si Sung-hee ay gagamitin ang media upang palakihin ang balitang ito. Kung mabunyag ang katotohanan, madali siyang mapipilit na magbayad ng buwis. Sa halip na magsalita, umaksyon ang Team 3 at sumakay sa kotse patungo sa bahay ni Bang Bi habang mainit pa. Maingat na inanalisa ni Sung-hee ang bahay. Nagplano rin siya ng isang senaryo ng pagtatalo sa display room ng branded na bag ng asawa nito. Magpapanggap silang nagtatalo tungkol sa isang bag na mailabel na alam ng lahat. Kaya, hindi pa kailangan ng bugbog, ilalabas na kung anong brand ng bag iyon. Ang Team 3 ay nag-iisip kung paano nila gagawin ang plano. Dumating ang Team 3 sa harap ng bahay ni Bang Bi kasama ang mga reporter. Ngunit walang nagbukas ng pinto kahit paulit-ulit silang nag-doorbell. Hiniling ni Sung-hee na kumuha ng hagdanan upang makaakyat ang mga empleyado. Pumasok ang mga mamamahayag at Team 3 sa mansyon upang singilin ang buwis, sinira ang pinto at pumasok. Sa pagkakataong ito, nakaupo na si Bang Bi at naghihintay na makita ang lahat. Magalang siyang nagtanong kung ano ang gustong kainin ng lahat. Higit sa lahat, siya ay napaka-kooperative
operatiba sa investigasyon. Direkta rin niyang sinabi sa mga mamamahayag kung bakit hindi siya nagbayad ng buwis. Nawala ni Bang B ang kanyang kumpanya dahil sinabi ng mga tao na isa siyang scammer. Wala na siyang kahit isang sentimo at hindi na niya kayang bayaran ang buwis. Ang Guhyang Group ay naibenta ng lugi. Ang modelo ng negosyo ni Bang B ay ang pagbabahagi ng karanasan sa pagbili at pagbebenta. Ito ay isang legal na forma ng negosyo at ang kanyang kumpanya ay hindi gumawa ng anumang iligal. Ngunit dahil sa benta na higit sa 2 bilyon bawat taon, tumanggi siyang magbayad kahit isang sentimo para suhulan ang mga opisyal ng gobyerno. Kaya, binansagan ng gobyerno ang guhyang ng iligal na multi-level marketing at sinira ang kumpanya. Pagkasabi nito, yumuko siya upang humingi ng paumanhin at lumingon, sinabing maaari nang magsimula ang mga tagabuwis. Nang simulan ng mga tagabuwis ang paghalughog sa bahay, wala silang nakitang masyadong mahahalagang bagay. Iba ito sa naisip ni Songhai. Walang silbi ang pagpunta at nakakuha pa sila ng gulo. Ang pinto sa silid sa ikalawang palapag na hinihinalaan ni Songhai na may safe ay tama. Nang buksan at pasukin, may safe nga. Tuwang-tuwa si Songhai at hiniling kay Bang B na buksan ito. Baka may ilang daang milyong won sa loob. Lumingon si Bang B at tinanong ang pangalan ni Songhai at tatandaan niya iyon. Pagkabukas ng safe, walang laman ang kabinet. Mayroon lamang itong larawan ng namatay na ama. Umalis ang team 3 na walang nakuha. Tinawag ni Bang B si Songhai at tinanong kung dumating siya rito para mangolekta ng buwis o para maglaro. Sumagot si Songhai na nandito siya para magtrabaho. Pagdating sa opisina ng buwis, nakatanggap si Songhai ng balita na kumpleto ng nagbayad ng buwis si Jin Seok. Gusto niyang hanapin si Songhai ngunit nakasalubong niya si Jong Yeo. Nagsalita si Songhai na parang sinampal siya. Gusto ni Songhai na magbayad ng buwis si Jin Seok sa tamang paraan upang magkaroon ng bonus ang kanyang team at hindi matanggal ang kanilang team leader. Ngayon, kung niloko siya ni Jong Yeo para magbayad ng buwis, matatanggal ang team leader. Magkaiba sila ng lahat. Sa bahay ni Songhai, dumating si Jong Yeo para sa hapunan. Nagpakilala siya bilang subordinate ng team leader. Sa hapunan, hindi nagustuhan ng anak ni Songhai si Jong Yeo. Inisip ng batang babae na si Jong Yeo ay isang scammer. Kaya, mas mabuting kumain na lang siya at huwag nang magpakita ng pagiging palakaibigan at magtanong tungkol sa kanya. Pagkatapos kumain, lumabas na Jong Yeo at Songhai para uminom ng ilang baso para madaling makipag-usap. Nagtanong si Jong Yeo kung sino ang nag-organisa ng hapunan sa bahay ni Songhai ngayon. Kinumbinsi rin niya ang kanyang kapatid na siya ang bayaw at kasamahan ni Songhai na si Jimin. Si Jimin ay maling inakusahan ng pagtanggap ng suhol at dumaan siya sa mahirap na panahon. Kaya nangyari ang hindi kanais-nais. Kung naniwala lang si Songhai kay Jimin noon, hindi sana siya namatay ng maaga. Noong taon na iyon, dahil lang sa nilabanan ni Jimin ang Guhyang Group kaya nangyari iyon. Ang Guhyang ang may pinakamalaking utang sa Seoul, kaya gusto ni Jimin na mahuli ang kumpanyang iyon. At sa huli, nag-iwas siya ng buwis at nagkaroon ng hindi magandang resulta si Jimin. Balik tayo sa issue ng team leader. Gusto ni Songhai na ibalik ang 6 bilyong won kay Jin Seok upang hindi na nito akusahan ang team leader. Binaliwala ito ni Songhai, sinabing totoo na sinaktan niya si Jin Seok, ngunit hindi totoo ang pagtanggap ng suhol. Sinubukan ni Songhai na masuspinde sa trabaho nang hindi matanggal. Samantala, nang malaman ni Bang B na nagbayad ng buwis si Jin Seok, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na suntukin siya sa mukha. Naloko na siya ng 6 bilyong won at ngayon ay nasasaktan pa siya dahil sa bugbog. Tunay na bumabalik ang karma. Maaga o huli lang, hindi makatulog si Songhai ngayong gabi. Pumunta siya sa lungga niya at ng kanyang mga kasamahan. Dito, idinikit ni Rong Iki ang mga ginintuang mukha ng mga tax evaders. Kaya ang paghahanap para sa tax money ng Squad 38 ay may bagong layunin at bagong ideolohiya. Makakatulong ito sa bansa at ang mahihirap ay hindi na kailangang magdusa sa buwis na iniwasan ng mayayaman. Nagsimula na ang Squad 38 sa isang bagong simula. Ginagawa ng lahat ang lahat upang ang 300 tax evaders ng Team 3 ay magbayad ng buong halaga. Maging si Songhai ay abala sa pagsagot sa telepono dahil sa sobrang dami ng taxpayers na gustong magbayad ng buwis. At ang 6 na miyembro ng Squad 38 na gumagawa ng tama ay naglalakad sa kalsada ng masigla at nakikita ang kanilang sarili na may paninindigan. Dumating ako kina Songhai at sa kanyang mga kasamahan para kumain ng grilled meat. Hindi rin niya alam kung tama ba ang ginagawa niya. Umasa lang siya na hindi siya at ang iba pa ay mahuli kung ipagpapatuloy niya ang kanyang trabaho sa tax collection. Kung hindi nahuli si Rong Isi, siguradong magkikita pa sila ng madalas. Ngayong umaga, nagpunta ang Team 3 leader sa trabaho at nakasalubong si An-gi. Mayabang pa rin siya tulad ng boss ko. Pinaalalahanan ni An-gi si Songhai na magsuot ng vest bukas para sa disciplinary council. Sumang-ayon si Songhai para umalis na si An para luminis ang hangin, lumingon at nakita ang malungkot na mukha ng lahat. Nagtanong siya at nalaman na dahil inimbestigahan ng Team 3 si Bang B, si Songhai ngayon ay sinisita. Gusto ni Songhai na pumasok sa opisina ni John Gapso para iligtas siya. Tanging si Songhai lang ang nakakaalam na hindi madaling kalabanin si Bang B. Tinanong niya si Kang No Seung kung bakit niya hinayaan ang isang miyembro ng team na gawin iyon. Natatakot si Kang na baka maging tulad ni Jimin si Songhai noon. Natatakot siyang baka maging padalos-dalos siya. Kung naniwala lang siya kay Jimin noon, hindi na sana siya nagsisisi ngayon. Samantala, sinabi ni Gapsu kay Songhai na kung hihingi lang siya ng paumanhin kay Bang B, hindi na nila itutuloy ang kaso laban kay Songhai. Siyempre, papayag si Songhai na gawin ito. Ang lahat ng ginagawa niya ay para lang hindi matanggal sa trabaho ang kanyang tapat na team leader na
si Sunghai. Sa kotse, sinabi ni Sunghai sa team leader na magpatuloy na maging matatag sa tax team. Kailangan niyang hilingin sa iba na magbayad ng buwis sa estado sa tamang paraan. Hindi sa pamamagitan ng pakikipagsabwatan sa mga manloloko para lokohin ang iba upang makamit ang isang layunin. Nangako si Sunghai na hindi na siya sasali sa grupo ni Sunghai. Sa isang cave, hinanap ni Gi Renguan ang tumawag at nagsumbong na tumanggap ng suhol si Sunghai. Walang iba kundi si Sunghai. Nang araw na iyon, dahil nakipagtulungan si Sunghai sa pulisya para ipatapon si Sunghai sa kulungan, nagalit siya at tumawag para magsumbong ng walang basehan para madisiplina si Sunghai. Ngayon, sinabi rin ni Sunghai kay si Gi Renguan na nagbibiro lang siya noon at hindi totoo. Hindi makapaniwala si Gi Renguan na naloko siya ng isang bata. Pagkatapos ayusin ang usapin kay si Gi Renguan, pinuntahan ni Sunghai ang respetadong pulis na si Sa Jae-sung. Inulit ni Sunghai ang mga salita na si Sa mismo ang nagsabi sa kanyang ama noon. Si Sunghai ang nasa likod ng paghiling kay No na tumawag kay Sa para isumbong siya bilang manloloko. Ginawa lang ito ni Sunghai para planuhin na paupuin si Sa posisyon na inupuan niya at ng kanyang ama. Sa tax office, isang matagal ng tax evader ang nagdala ng isang bag ng pera para bayaran ang kanyang buwis. Ngunit gusto lang niyang makita si Sunghai. Bukod pa rito, amoy alak pa siya. Habang hawak ni Renguan ang bag ng pera, palihim na kinukuhanan ng litrato ang lalaking nakatayo sa malayo. Hindi pa rin alam kung sino ang nasa likod ng kasong ito, ngunit kailangang habulin ni Sunghai at ng kanyang mga kasamahan ang tao. Bago pa mahuli ang tao, nasa hospital bed na ang empleyado ng tax office. Nang makita ng team leader ang taong nakahiga at nasasaktan, naaalala niya ang kanyang senior na ganoon din ang sinapit na gawa-gawa lang. Sigurado si Sunghai na si Bang Bi ang nasa likod nito. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Sunghai ng tawag mula sa kanyang kaibigang pulis na si Teddy Fb. Nang sumuko si Jin Seok dahil sa pananakit ng empleyado ng tax team, tinawag siya ni Sunghai para sabihin ang buong katotohanan. Ibinunton lang ni Jin Seok ang lahat ng kasalanan kay Sunghai. Dahil niloko siya ni Sunghai at Jin Seok, kailangan niyang sundin ang utos ni Bang Bi. Ang tauhan ni Sunghai ang nanggulo kay Bang Bi kaya gumawa siya ng eksena na maging dahilan ng pagkakatanggal ng empleyado ng tax team. Nangako si Bang Bi kay Jin Seok, kung tutulungan niya lang si Bang Bi, ilalabas niya si Jin Seok dito pagkatapos ng isang taon. Napatango na lang si Sunghai at nagbuntong hininga. Nakakatakot ba talaga ang pera? Magre-resign na si Sunghai para hindi na magdulot ng karagdagang gulo. Pinayuhan ni Kang si Sunghai na manatili hanggang sa huli at tanggapin ang kanyang pensyon. Pagkatapos, bumalik si Kang sa tax office, inilagay ang kanyang AC card sa mesa at inayos ang lahat ng kanyang personal na gamit. Nagtanong si Sunghai kay Seti SDG at nalaman din ang balita. Gusto ng pulisya na tapusin na ang kaso dahil may nag-amin na at umako ng lahat ng kasalanan. Nang marinig ito, agad na pumunta si Sunghai para makita si Jin Seo at ikwento sa kanya. Kailangan durugin ni Sunghai ang lahat ng masasamang tao ngayon na. Nag-alok siya kay Jin Seo na gumawa pa ng isang bagay. Sinabi ni Jin Seo, kung sasali siya sa kasong ito, babayaran ba siya ni Sunghai ng 0%. Nangako si Sunghai na ibibigay ang lahat ng kailangan at gusto niya. Tinawag ni Jin Seo ang kanyang mga kasamahan para magpulong at simulan ang pagpaplano para sa bagong operasyon. 0% ng 50 bilyon. Malaki rin iyon, kaya hindi makakatanggi ang squad 38. Samantala, kausap ni Bang Bi si Gapsu sa isang kainan. Paulit-ulit na pinaalalahanan ni Bang Bi si Gapsu tungkol sa kung paano siya binalikan at kinagat nito 6 na taon na ang nakalipas. At si Jin Seo naman ay nagtatrabaho para sa kanya, ngunit kinuha ang pera niya para bayaran ang buwis. Kaya, para kay Bang Bi, pareho lang ang mga taong iyon na dapat mamatay. Sinabi ni Gapsu kay Bang Bi na labis ang kanyang pag-ugali at nagsasabi siya ng mga kasuklam-suklam na salita. Dapat niyang malaman kung nasaan siya, dahil hindi siya si Choi. Sa lungga, pinulong ni Jin Seo ang kanyang mga tauhan upang pag-aralan pa si Bang Bi. Wala siyang impormasyon maliban sa isang larawan. Mayroon siyang isang anak na lalaki at isang anak na babae. Ang kanyang anak na lalaki ay nananatili lamang sa bahay at naglalaro ng cards at sugal. Ang kanyang anak na babae ay lumalabas ng ilang beses sa isang linggo upang maglakad sa palengke at umuwi. Ang kumpanyang nakapangalan sa kanyang anak ay gumagawa ng iligal na multi-level marketing. Ang network ay parang hinihila ng mga nasa itaas ang mga nasa ibaba upang pumirma sa kanilang utang. Pagkatapos ay pinipilit silang bumili ng mga produkto upang ibenta o maghanap ng mga papalit sa kanilang posisyon upang mapatawad. Kaya ang trabaho nila ay parang kumain sa pawis at pagsisikap ng iba. Talagang malupit at walang puso itong si Bang Bi. Nagsimulang pumunta si Miju sa multi-level marketing company ni Bang Bi at pumirma sa kontrata. Gusto niyang lapitan siya ng mga ito dahil marami siyang nabenta. Nagsimula na ang plano, 30 na kahon ngayon, 50 na kahon bukas, 100 na kahon sa susunod, kaya ang kanyang mga kasamahan mula sa pagiging scammer ngayon ay nagtatrabaho bilang kargador. Ang mga produktong ibinibenta ng kumpanya ay puro food supplements na walang bumibili at walang tumatanggap kahit libre. Nakita ng sales director na maganda ang benta ni Miju kaya tinawag niya si Hoshi, ang anak ni Bang Bi. Hindi rin siya makapaniwala na ganoon karami ang mabebenta ni Miju. Isang buwan pa lang si Miju sa kumpanya at malapit na siyang maging gold level. Personal na pumunta si Hoshi para tingnan ito at nakita nga niya si Miju na kinukuha ang lahat ng daan-daang karton at ikinakarga sa kotse. Kinuha ng squad 38 ang lahat ng mga karton para ipamigay sa mga matatanda.
nila. Nang makita sina Jongdo at Sung-hee na masayang nagmamask ang mga matatanda, napangiti sila. Nakipagkita rin si Sung-hee kay Ki-ren's bangkang. Paulit-ulit siyang humingi ng paumanhin sa kanya. Mumiti lang si Kang at sinabing nasugatan ang kasamahan niya at may namatay pa. Mas mahal ang presyo nila kaysa sa kanya. Kaya, wag na siyang makonsensya pa. Sa kulungan, binisita rin ni Jongdo ang kanyang ama. Sinabi niya sa kanyang ama na ipinakulong niya si Jae-sung. Matagal nang hindi nagsasalita ang kanyang ama, ngunit ngayon ay napilitan siyang sabihing huwag gawin iyon. Balik sa tax office. Mula nang masuspinde ang team leader, mag-resign ang chief, at masugatan ang teammate, lahat ay nagalit. Nagkagulo ang buong opisina na parang nag-aaway ng mga balang. Lumabas si Sung-hee na nalulumbay upang makita ang team leader. Malungkot siyang nagbalita kay Sung-hee na magkakaroon ng public investigation bukas. Sinabi lang niya sa kanya na huwag mag-alala dahil hindi ito mangyayari. Pinaalalahanan din ni Sung-hee ang team leader na ang mayor ang sumusuporta kay Bang Bangbi. Ngunit matagal na itong alam ni Sung-hae. Samantala, lumapit si Miju sa vice director upang lapitan si Ho-si. Inimbitahan niya itong maghapunan at patuloy siyang pinuri. Si Ho-si ay isang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa, kaya isang beses niya itong binanggit, 2 beses niya itong binanggit. Nagtanong si Miju tungkol sa kapatid na babae ni Ho-si. Hindi siya nakakuha ng maraming impormasyon mula sa kwento ni Ho-si. Ang susunod na hakbang sa plano ay banggitin ni Miju na si John Gapsu ang bumibili ng kanyang mga produkto. Tamang-tama ito. Kinagat ng biktima ang pain at gustong makita si John Gapsu kaagad. Kinaumagahan, personal na sumama si Ho-si kay Miju para maghatid ng mga produkto sa customer na bumili ng lahat ng produkto ni Miju, si John Gapsu. Samantala, ang grupo ni John Gapsu ay nag-organisa ng isang event kung saan inanyayahan ang lahat ng mahahalagang opisyal na nakasuot ng eleganteng damit. Naka-vest din si John Gapsu at nakaayos ang buhok, parang isang eleganteng chairman. Nang umakyat siya sa stage, kumuha ng litrato ang mga photographer at press na parang totoo. Pumalakpak ang lahat sa ibaba kaya inisip ni Ho-si na siguro napakalaking kumpanya ang kay John Gapsu. Para magmukhang totoo, nagbigay din si John Gapsu ng ilang hype na salita at naghiyawan naman ang mga nasa ibaba. Mukha itong multi-level marketing scam room. Sinasadya kong magbenta ng 1 bilyong sesame seed packs. Pagkasabi nito, tumayo ang buong bulwagan at sumigaw ng determinasyon. Determinasyon, determinasyon. Ang eksenang ito ay ikinabigla ni Ho-si sa nakita niya. Akala niya siya ang manok ngunit siya pala ang butil ng bigas. Ang susunod na plano para makalapit sa anak ni Bang Bangbi na si Mina ay ang maghanap ng antigong gamit bilang pain. Talaga namang dumating siya sa tindahan ng antigong gamit kung saan si Tsiiti ang nagbebenta. Si Mina ay isang taong matagal nang naglalaro ng antigong gamit kaya hindi siya madaling pumayag na bumili kaagad. Kailangang maglagay pa ng isa pang bitag para mahuli si Mina. Samantala, nakipagkita ng pribado si John Gapsu kay Ho-si. Sinusubukan niyang akitin ang bobong ito na sumali sa multi-level marketing network na katulad ng kanyang kumpanya. Ang pagkakaiba lang ay mas malaki at mas kahanga-hanga ang kumpanya ni John Gapsu. Kaya, nagka-interes si Ho-si. Gusto ni Ho-si na imbitahan si John Gapsu na maghapunan. Ngunit patuloy na sinabi niya kay Hadjo na basahin ang isang abalang schedule na walang bakanting oras para kay Ho-si. Nang makita ang mukha ni Ho-si na medyo nabigo, kinansela ni John Gapsu ang isang pagpupulong para samahan siya. Kaya nakita niya ang kahalagahan niya sa trabaho ni John Gapsu. Gumanap si Sung-hae ng isang eksena para lokohin si Mina. Sa wakas ay naibigay na niya kay Mina ang business card ni Sung-hee para makontak siya kung may kailangan siya. Ang nakasulat sa business card ay Bureau of Cultural Heritage. Nakatanggap si Sung-hae ng tawag mula kay si Ren-wan. Ipinagbigay alam niya kay Sung-hee na may bagong dumating na papalit sa posisyon ni Ace bilang chief. Gusto ring imbitahan ni T.E. si Sung-hee na kumain, ngunit tumanggi siya dahil mas marami siyang trabaho kaysa makipaghapunan sa taong ito. Pagkatapos, sinimulan ni T.E. na subaybayan si Sung-hae. Nakita ni Sung-hae si T.E. Ren-wan na sumusunod kay Sung-hee kaya tinawagan niya si Miju para iulat ang sitwasyon. Ang buong team ay nagmamadaling ayusin ang scene habang si Sung-hee ay tumatawag at nakikipag-usap sa kanyang asawa at anak. Dumating din si Sung-hae sa lugar at sumunod din si Ren-wan sa hideout. Malapit na siya nang makatanggap si Sung-hae ng tawag mula kay John Gapsu. Agad siyang huminto. Sa eksaktong sandaling ito, nakita niya ang tauhan ni Xal-sung. Hinila niya si Sung-hee papunta sa kulungan para makita sa binalaan niya si Sung-hee na huwag hayaang maglaro sa kanya si John Gapsu at humantong sa katulad ng sinapit niya. Sinabi ni Sa na isinangkot siya ni John Gapsu sa kasong bribery. Sinabi rin niya ang mga bagay na tila coincidence, ngunit walang anumang coincidence. Alam din niya na sinusubaybayan ni Sung-hae si Bangbi dahil sa 50 bilyong won na buwis. Naisip mo na ba kung ano ang gagawin sa iyo ni John Gapsu kapag natapos na ang 50 bilyong kaso? Magiging katulad ka rin ni Sa nakakulong at hindi alam kung ano ang pagkakamali mo. Pagkatapos makipag-usap kay Sa, bumalik si Sung-hae sa lungga. Nang makita niyang nag-aalala si John Gapsu para sa kanya, nakaramdam siya ng pagkakasala kay John Gapsu. Hiniling ni Sa kay Sung-hee na i-record ang pag-amin ni John Gapsu upang makalaya siya. Kapag nangyari iyon, ipapakulong niya si John Gapsu para sa kanya. Kung gagawin niya iyon, parang pinagtaksilan niya si John Gapsu at ang lahat. Hindi kayang maging ungrateful ni Sung-hae sa taong tumulong sa kanya. Sa opisina ni Ren-wan, pinatawag niya si Sung-hee at tinanong kung gaano karaming nalalaman niya tungkol sa team leader na si Sung-hae.
gusto niyang kumuha ng impormasyon mula kay Sunghay. Kung magsasabi si Sunghay, maililigtas niya si Sunghee at maililigtas din ang sarili. Tinawagan ni Sunghay si Miju dahil gusto niyang makita si John Gapsu. Gusto niyang makipag-usap kay John Gapsu. Ipinagbigay alam ni Sunghee kay John Gapsu ang tungkol sa pagpunta ni Bang Bangbi para makita si Ki Renduan. Kung pinapansin sila ng pulisya, magiging seryoso na iyon. Kumpiyansa si John Gapsu dahil sigurado ang ginagawa niya. Pakiramdam ni Sunghee na napakadali magsalita ni John Gapsu. Habang nagtatalo, nakita ni John Gapsu si Hoshi. Agad siyang lumapit at binati ang direktor. Inakala niya na si Sunghee ay ang ginang kaya binati niya ito. Nagulat si Sunghee ngunit mabilis ding nakipagsabwatan kay John Gapsu sa pagsisinungaling. Hinarap ni Sunghay si Hoshi at sinermonan siya na parang totoong asawa ni John Gapsu. Pagkatapos ng acting, dali-daling umalis si Sunghee dahil kung magtatagal pa siya, mabubunyag ang lahat. Samantala, pinaalalahanan din ni Gi Renduan si Bang Bangbi tungkol sa pagkaloko ni Jinseo. Gusto ni Gi Renduan na maging mas maingat si Bangbi. Tinawagan din niya ang kanyang anak na lalaki at anak na babae para paalalahanan sila. Nang sabihin ng kanyang mga anak na ligtas sila, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang Jongdo ay nakaupo kasama si Hoseok nang marinig niya ang lahat ng sinabi ni Bangbit sa pagpapayo sa kanyang anak. Eksaktong sa oras na iyon, gusto ni Hoseok na mamuhunan sa kumpanya ni Jongdo. Nagpakita siya ng pagtanggi dahil ayaw niyang sirain ang magandang relasyong ito. Mas lalo pang naantig si Hoseok dahil itinuturing siyang kaibigan ni Jongdo nang hindi iniisip ang tungkol sa pera o tubo. Sa gabing iyon, naghintay si Jongdo kay Sunghee pagkatapos ng trabaho. Gusto niyang makipag-usap sa kanya. Nais niyang imbitahan siyang kumain kasama niya at ni Hoseok dahil nais niya itong imbitahan upang humingi ng tawad. Ito rin ay isang panlilin lang ni Jongdo upang imbitahan si Sunghee na kumain. Balik sa kaso ng 50 bilyon upang patuloy na linlangin ang anak ni Bangbit na si Mina. Sa pagkakataong ito, direktang nagplano si Sung-in upang akit si Mina. Sino Bang Sil ay bumalik sa tindahan ng mga antigo at bumili ng isang napakagandang bagay. Si Gyakwang at ang kanyang mga kasamahan ay kumuha ng isang murang antigo at ipinagbenta ito ng ilegal. Kailangang makita ito ni Mina ng sarili niyang mga mata. Si Mina ay kumikita mula sa mga antigo para sa pag-iwas sa buwis. Kaya ipapakita sa kanya ng squad 38 na sila ay parang basura at gagawin nila ang anumang bagay para kumita. Pagkatapos, magiging kaibigan nila si Mina. Nilapitan ni Sung-in si Mina nang dumating si Bangbit. Dali-dali siyang dumaan sa kanila at umalis dahil masisira ang lahat kung makita siya. Ang plano A ay nabigo sa kalagitnaan kaya nagpalit ang buong koponan sa plano G. Habang pauwi, naalala ni Sung-in ang mga salita ni Sa Jae-sung na umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Nakita ni Sung-in na kailangan niyang makipagkita kay Jongdo upang sabihin sa kanya na nakipagkita sa kanya si Sa Jae-sung at hiniling na tulungan siyang ipagkanulo si Jongdo. Nang marinig ito ni Jongdo, kinumpirma niya na ang sinabi ng lintik na si Sa Jae-sung ay ganap na totoo. Ang plano ni Jongdo ay ibunyag ang katotohanan kapag nakuha niya ang 50 bilyon ni Bangbit. Pagkatapos, makikita ni Bangbit na naloko siya at malalaman niyang si Choi Cheon-woo ay isang manloloko. Kapag nangyari iyon, huhukayin ng media ang pamilya Bang at ang kumpanya ng pandaraya. At pagkatapos, ang manloloko ay lilitaw. Niloko ni Mayor John Gapsu ang taong may pinakamalaking utang sa buwis kasama si Baek Sung-in, ang pinuno ng tax office. Ang pagkuha ng lahat ng utang sa buwis ay tiyak na makakaapekto sa lipunan. Tinanong ng paulit-ulit ni Sung-in sa gitna ng pagkalito. Si Jongdo ay ngumiti lamang at tinanong si Sung-in kung naniwala ba siya na totoo iyon. Paulit-ulit na sinabi ni Jongdo upang mapanatag si Sung-in. Masyado lang inosente si Sung-in. Alam ni Sung-in na hindi siya ipagkakanulo ni Jongdo. Pinatahimik ni Jongdo si Sung-in na kailangan lang nilang linlangin sina Hoseok at Mina para makuha ang 50 bilyon. Huwag siyang maniwala kay Sa Jae-sung, ang taong pilit na hinuhuli ang squad 38. Nang makipagkita siya kay Sa Jae-sung, hindi nito masabi na si Jongdo ay isang mabuting tao. Sa pagkarinig nito, kalmadong umalis si Sung-in. Sa kabilang banda, tumawag si Jongdo sa kung sino at hiniling na mas mahigpit nilang kontrolin ang mga bagay dahil alam na ni Sung-in ang lahat. Kaya niloloko talaga ni Jongdo ang aking tapat na tiyuhin na si Sung-in. Kinaumagahan, lumabas si Sung-in mula sa tanggapan ng buwis at sumunod din sa kanya si Chief Antego. Kung lilipat siya ng lokasyon ngayon, agad siyang malalantad. Sa daan, tumalon si Hajo sa harap ng sasakyan ni Chief Antego. At gamit pa rin ang dating gimmick, nagkunwari siyang naaksidente para putulin ang pagsubaybay nito. Sa kabilang banda, nagplano rin si Sung-in na lapitan si Mina. Nagkunwari siyang nabangga ito at pinansin ang kahon. Nagkunwari si Sung-in na nagsisisi, pinasakay si Mina at binilhan ito ng kape. Nagsimula na ang kwento ng pandaraya. Gumawa si Sung-in ng kwento tungkol sa mahirap na pagkabata ng kanyang pamilya. Kinagagalitan ni Sung-in ang gobyerno dahil hindi siya sinuportahan kahit isang araw, ngunit kailangan pa rin siyang magbayad ng taunang buwis. Sa pag-iwas lang ng buwis sa pamamagitan ng mga antigo siya nagkakaroon ng pera para itaguyod ang sarili at ang kanyang pamilya. Tinanong ni Mina si Sung-in kung saan niya nakuha ang mga antigo, ngunit nagkunwari siyang ayaw niyang sabihin. Nang bantaan niya itong ipapahuli sa pulis, saka lang siya nagkwento. Binuksan ni Sung-in ang kahon na gawa sa kahoy at ipinakita sa kanya ang isang napakabihirang at mahalagang antigong banga ng serami. Matagal ng kolektor ng antigo si Mina at napuri rin niya ang kagandahan nito. Sa pagkarinig nito, bukas pala't itong iniregalo ni Sung-in sa kanya bilang panimula ng kanilang pagkakaibigan at sinabi niyang handa siyang tulungan si Mina kapag kailangan niya. Nang makita ang bihirang antigong ito, naging ganid din si Mina. Dinala niya ito para ipa-appraise at nalaman niyang malaki ang kikitain dito. Agad na tinawagan ni Mina si Sung-in at sinabing gusto niya itong makita muli. Kaya
nahuli na siya, masayang umuwi ang buong koponan. Sa restaurant, napilitan si Sung In na kumain kasama sina Jongdo at Hoseok. Nakaupo sa tabi niya ang asawa ni Hoseok. Sinimulan ng asawa ni Hoseok na purihin ang kanyang asawa ng husto. Pagkatapos ay tinanong ng kanyang asawa si Sung In kung ano ang gusto niya kay Jongdo. Malungkot siyang sumagot na dahil sa sobrang sakit, wala siyang maalala. Pagkatapos kumain, naghintay silang apat sa lobby. Nang makita ng asawa ni Hoseok na malungkot si Sung In, inalo niya ito. Ang kanyang asawa ay puno rin ng kasinungalingan. Ang Hoseok na iyon ay kumakain na parang baboy, ngunit kailangan pa ring purihin ng kanyang asawa na kaibig-ibig siyang kumain. Kailangan siyang magtiis sa loob ng ilang taon dahil mayaman sina Hoseok at ang pamilya niya. Minsan gusto niyang punitin ang bibig ng lalaking iyon sa galit. Sa kabilang banda, buong puso ring hinila ni Jongdo si Hoseok na mamuhunan. Matagal na siyang nagsasalita, ngunit hindi pa rin naiintindihan ng agent ito ang problema. Kaya naman pala, isa lang siyang piyon para sa kanyang ama na si Bangbit. Kinabukasan, sa lungga ng 38, nagbigay si Jongdo ng maraming peking dokumento ng Antigo para isaulo ng lahat. Pagkatapos, dumating sina Mina at Sung In para makipagkita kina Hoseok at Jongdo. Mukhang nagkataon lang, ngunit maingat itong inihanda. Kinuha ni Jongdo ang isang peres ng mga estatwa ng diwata at batang lalaki. Patuloy niyang pinaalalahanan si Sung In na mag-ingat dahil ito ay mga antigong tsino. Kinuha ni Sung In ang malaking magnifying glass na kasing laki ng takip ng bote at pinuri ito na sinasabing imposible itong mapunta roon. Ito ay isang napakalaking makasaysayang relic mula sa dinastyang Tang. Dapat ay nasa isang museo na ito. Sa pagod sa pagsasaulo, binalak ni Sung In na basahin ang lahat, ngunit ang magkapatid na Bang ay interesado lamang sa presyo nito. Ang pagbasa ng 500 milyong won ay nagpatingin sa kapatid sa isang malaking pakinabang. Samantalang hinawakan ng nakababata ang kamay ni Jongdo dahil para siyang Diyos ng swerte para sa kanya. Nagsimulang hikayatin ni Jongdo si Hoseok na mamuhunan ng 75 bilyon upang kumita ng 150 bilyon. Kung malaki ang iisipin, malaki rin ang gagawin. Magdesisyon agad para maipareserba pa ni Jongdo ang lugar para sa kanya. Nang marinig ito, agad na sumang-ayon si Hoseok. Ang 30 bilyon para sa kanilang pamilya ay parang kagat lang ng lamok. Sa kabilang banda, pilit din kinukumbinsi ni Sung In si Mina upang ilabas ang natitirang 20 bilyon. Ngunit hindi kasing tanga ni Mina ang kanyang kapatid, kaya mas matagal ang aabutin kay Sung In. Dinala siya ni Mina sa lihim na basement. Puno ito ng mga bihirang antigo na nakolekta sa loob ng higit 20 taon. Nais niya na i-appraise ni Sung In ang lahat ng mga antigo at bayaran siya ng malaki. Sinusubaybayan din ng tauhan ni Chief Antigok si Sung In at iniulat ang sitwasyon sa alkalde. Pumunta rin siya sa Team 3 upang tingnan kung nagtatrabaho si Baek Sung In. Ngunit pinagtakpan ni Sung Hee ang pinuno ng kanilang koponan. Ang Mayor Gapso ay nagbilin lamang kay Sung Hee na kapag bumalik si Sung In, sabihan itong makipagkita agad sa kanya. Sa kabilang banda, nakikipag-usap si Miju kay sa Jaisung. Hiniling ni sa Jaisung sa kanya na ipaalam kaagad kay Bangbit o mawawalan siya ng 50 bilyon. Kung gagawin iyon, tutulungan siya ni Bangbit na makalabas. Kung hindi, si Miju ang makukulong. Nang makita na nag-aatubili si Miju, nagsimulang takutin siya ni sa Jaisung. Kung patuloy na didikit si Miju kay Jongdo, mananatili siyang nakakulong habang buhay. Sinunod ni Miju si sa Jaisung at nakipagkita sa dalawang minamahal na anak ni Bangbit at isinalaysay ang buong pangyayari. Tinawag din ng dalawang anak ang kanilang ama at binugbog sila nito. Masakit man ang bugbog, mananatili pa rin silang tanga. Nais tumawag ni Bangbit kay Chief Antigok dahil may kaibigan siyang piskal. Tinawag ni na Hoseok at Mina si Jongdo sa kanilang bahay. Nagsisisi si Miju na sinabi niya ito. Nagmakaawa siya sa pamilya Bang na patawarin si Jongdo. Sa kabilang banda, tinawag din si Sung In. Ang ama at dalawang anak na Bang ay naghihintay kina Sung In at Jongdo dito. Bago pa sila makapasok, kinuha na sila ng ilang miyembro ng pamilya Bang. Nang makita ni Jongdo si Miju, naunawaan niya ang lahat. Gwapo ngunit kailangan siyang makulong. Ang pamilya Bang ay nandoon din para magsumbong sa istasyon ng pulisya. Gayunpaman, wala silang ebidensya. Ang anak na babae ni Bangbit ay tumanggap ng isang mahalagang regalo at si Jongdo ay isang FE na customer ng kumpanya ng kanyang anak na lalaki. Dahil walang naitulong ang pulisya, umalis si Bangbit. Pagkatapos ng 48 oras, pinakawalan din sina Sung In at Jongdo pagkatapos kumain ng isang mangkok ng pansit. Naghiwalay sila upang hanapin ang kanilang susunod na target. Posible bang bahagi rin ito ng plano ng Squad 38? Tama iyan. Nakipagkita si Sung In kay Mina upang makipag-usap ng maayos at sinabi sa kanyang paalalahanan ang kanyang ama na magbayad ng 50 bilyon sa buwis ng gobyerno. Inisip ni Mina na nabaliw si Sung In dahil sa pagkakakulong sa loob ng ilang oras. Pagkatapos ay sinabi ni Sung In na pumunta lamang si Miju sa kanilang bahay upang hiramin ang susi sa gallery ng ceramic. Sinabi pa ni Sung In na ang kanyang boss ay si Chief Antigok. Alam ni Sung In na alam ni Chief Antigok na niloloko nila ang kanyang ama kaya nauna lang si Sung In ng isang hakbang. Natatakot na bumaba si Mina upang tingnan at nakita niyang wala ng banga sa istante. Sa huli, naupo na lang siya at napaluha. Hindi man maloloko ng Squad 38 ang pamilya Bang sa ganitong paraan, gagawin nila ito sa ibang paraan na hindi inaasahan ng sinuman. Sa huli, pumayag si Mina at tinawagan ang kanyang ama. Sinagot ni Bangbit ang telepono. Sinabi ni Sung In sa kanya ang mga salita, 6 na taon na ang nakalipas at hindi nakalimutan na insultuhin siya. Ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay kailangan niyang magbayad para sa mga taong nasaktan sa kanyang mga ginawa. Malinaw niyang idineklara na kailangan niyang bayaran ang buong halaga na 50 bilyon. Pumunta si
Jongdo sa bahay ni Bangbit para makipagkita sa kanyang asawa at ipinakilala ang kanyang sarili bilang anak ni Kim Heung-hee. Medyo nagulat ang ginang nang marinig ito. Agad siyang tumawag kay Bangbit para umuwi. Nang makita siya ni Bangbit, hindi siya naniwala na siya ang anak ni Kim Heung-hee. Lumapit siya kay Bangbit para ipaghiganti ang kanyang ina. Hindi lang iyon ang dahilan. Mayroon ding gang leader Kang No-seung at ang ama ni Jongdo. Niloko si Bangbit sa parehong paraan na niloko niya ang iba. Pinuri ni Bangbit ang squad 38 sa pagiging matalino. Ininsulto niya si Jongdo na kahit ginamit nila ang pera upang magbayad ng buwis, makukuha niya pa rin ito balang araw. Malapit siya sa alkalde. Ganoon pala iyon? Kaya naman tumawag si Jongdo kay Sung-in para ipaalam na gusto niyang gamitin ang pera at ayaw na niyang magbayad ng buwis. Ang totoo, hindi niloko ni Jongdo si Sung-in. Kahit sandali, hindi niya naisip na lokohin ang mabait at tapat na tiyuhin na iyon. Pagkatapos marinig ito, walang magawa si Bangbit. Ngayon na ang oras para kumilos si Jongdo. Kung gusto niyang bawiin ang pera, wala na siyang magagawa kundi makipag-ayos kay Jongdo. Hiniling ni Jongdo na humingi siya ng tawad dahil ang mga nangyari sa kumpanya ay utos ni Director Kim. Kaya humingi siya ng tawad dahil pinakulong niya ito. Hindi lang iyon, may pulis pa na nag-imbestiga kay Director Kim. Siya mismo ang nagplano para tumanggap ng suhol ang tiyuhin, kaya humingi rin siya ng tawad. At iba pang mga bagay. Hindi ito ang panahon para panatilihin ang dignidad. Ang mga antigong hawak ng iyong anak ay nagkakahalaga rin ng 50 bilyon. Tinawagan ni Jongdo si No Bang-sil at sinabing hindi na kailangan ni Bangbit ng pera. Kaya, ipagpatuloy na lang ang plano. Kailangan lang niyang humingi ng tawad, ngunit hindi niya ginawa. Hindi lang iyon, sumisigaw pa siya ng mga insulto na sa isang tawag lang ay wala na si Jongdo sa buhay. Si No Bang-sil ay nakatayo sa pinakamataas na gusali sa lungsod, kasama ang maraming malalaki at maliliit na kahon ng pera. Isang tawag lang at ang utos na magkalat ng pera ay sasakop sa buong lungsod. Hinila ni Bangbit ang kamay ni Jongdo upang magbigay ng mga walang kwentang tawad. Gayunpaman, nakita ni Jongdo na hindi pa rin siya taos puso. Sa huli, lumuhod si Bangbit na parang isang hamak na tao. Gayunpaman, pinakawalan pa rin ni Jongdo si No Bang-sil upang ikalat ang pera sa buong lungsod na nagdulot ng galit kay Bangbit at kumaripas ng takbo upang pigilan si Jongdo. Ang pera ay kailangang mapunta sa mga lugar na dapat nitong mapuntahan. Sa sandaling ito, ang buong lungsod ay nalunod sa ulan ng 50 bilyong cash. Sa kabilang banda, si Sung-in ay parang baliw na gustong hanapin si Jongdo para tanungin siya tungkol sa lahat ng bagay. Pumunta siya sa bahay ni Jongdo upang hintayin siya. Akala ni Sung-in ay sinira na ni Jongdo ang lahat. Si Bangbit ay hinuli ng pulisya dahil ang kanyang multilevel na kumpanya ay tiwali at mapanlin lang. Ang susunod ay ang kanyang dalawang BNF na anak. Pagkatapos pumasok sa istasyon ng pulisya, sumunod sina Chief Antigok at Baek Sung-in ng Team 1. Bumalik si Sung-in sa tax office at nakita si Chief Antigok na dinala, hindi pa rin niya maintindihan ang nangyari. Si Choi Cheon-woo na may utang na buwis na 100 bilyon. Natatakot, nakipagkita siya kay Mayor Antigok para hilingin na solusyonan ng alkalde si Baek Sung-in, ang pinuno ng Team 3 at ang kanyang mga kasamahan. Kung hindi, ang kahihinatnan para kay Choi Cheon-woo ay hindi tiyak. Sa kabilang banda, sinusubaybayan ni Ha-jo si No Bang-sil. Siya at si Sung-in ay pumunta upang sirain ang bruhang iyon. Mayroon silang mga machete at mukhang napaka-agresibo at nakakatakot. Gusto ni Ha-jo na makipag-usap kay No Bang-sil. Bakit niya pinagtaksilan ang lahat? Sumugod si Ha-jo at ang kanyang mga kasamahan, ngunit lahat sila ay natalo ng lubusan. Akala nila ay tigre sila, ngunit pusa lang pala sila. Nang dumating si Sung-in, pinapasok siya ni No Bang-sil para makipag-usap. Ikinuwento ni No Bang-sil ang tungkol sa kaso ni Ma Jin-seo. Noong panahong iyon, nahuli ang squad 38 at nasa panganib si Jongdo, kaya tumulong si No Bang-sil. Nasa likod din ng lahat si Police Officer Park. Pumunta si Sung-in sa istasyon ng pulisya para tanungin si Police Officer Park, ngunit wala siyang nakuhang sagot. Kaya sinuntok niya sa mukha si Police Officer Park. Uminom ng alak si Sung-in at si Police Officer Park sa kalye. Ikinuwento ni Police Officer Park sa kanya ang buong kwento tungkol sa mga magulang ni Jongdo. Nagtatrabaho siya, ang ama ni Jongdo, at si Sa-jae-sung sa iisang team. Ang ama ni Jongdo ay matuwid. Gusto siya ni Police Officer Park at itinuturing siyang mentor. Ang ina ni Jongdo ay ikinulong dahil sa pagplano ni Bangbit. Pagkatapos, sinuhulan nila si Sa-jae-sung at si Sa-jae-sung mismo ang nagpakulong sa ama ni Jongdo dahil sa pagtanggap ng suhol. Sa loob lamang ng ilang buwan, lahat ng miyembro ng pamilya ni Jongdo ay nakulong. Nakakatawa, nang makalabas sa kulungan, kumilos si Jongdo ng maingat at tahimik upang hindi siya mahuli muli. Si Police Officer Park mismo ay nakipagsabuatan kay Jongdo upang maghiganti para sa kanyang ama. Kahit na ang mga aksyon ni Police Officer Park ay hindi angkop, ngunit para ipaghiganti ang kanyang mabait na kapatid, handang-handa si Police Officer Park. Pag-uwi ni Sung-in, tulog na ang buong pamilya. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Mayor John Gapsu na gustong makipagkita sa kanya. Habang papunta roon, naalala ni Sung-in ang araw na namatay ang kanyang bayaw na si Jimin. Ang tanawin ng pamilya na naghihiwalay ay nagdulot ng labis na kalungkutan sa kanya. Nang makita niya ang alkalde at ang pinuno ng kawanihan na dumating, gusto niyang magsumite ng resignasyon. Pinigilan siya ng asawa ni Sung-in dahil patay na ang tao. Kailangan pa rin siyang magpatuloy sa buhay upang suportahan ang kanyang matandang ina at maliliit na anak. Sa isang inuman, nag-toast silang dalawa. Sung-in, hindi ba gusto mong gawin ang mga bagay na hindi nagawa ni Jimin noon? Kasama na ang tungkol kina Bangbit at Choi Cheon-woo. Sinabi ni Gapsu na kinasusuklaman niya ang mga lalaking tulad ni Sung-in. Hindi nagtatrabaho si Gapsu at si Sung-in upang labanan ang mga taong hindi nagbabayad ng buwis
buwis, kundi lumalaban tayo sa pera. Maliban kung mawawala ang pera sa mundong ito, doon lang matatapos ang labanan. 6 na taon ng alkalde si Gapsu. Tumagal ng 4 na taon upang linisin ang basura ng dating administrasyon. Ang lungsod na pinamamahalaan niya ay ngayon lang naging mapayapa ang mga mamamayan pagkatapos ng mahigit 1 taon. Walang oras si Gapsu para sa mga bagay na walang magandang kahihinatnan. Ang mga ideal ni Gapsu at Sung-in ay hindi magkapareho. Natatakot si Gapsu na maging katulad ni Jimin ang kahihinatnan ni Sung-in. Kailangang manatiling buhay si Sung-in at ipagpatuloy ang buhay. Ngunit naniniwala si Sung-in na hindi siya magpapahintulot para lang mabuhay. Iyon ay nakakahiya. Pagkasabi nito, tumayo siya at umalis, iniwan si Gapsu na nakaupo. Pinag-iisipan ang mga salita ni Sung-in na tumatago sa kanya. Kinaumagahan, nakipagkita si Miju kay Sung-in upang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga bagay. Bago maaresto si Jongdo, nagpasya siyang sabihin sa kanya na siya ay isang manloloko. Hindi nilapitan ni Jongdo si Sung-in para hilahin siya sa panloloko. Talagang gusto niya si Sung-in. Dapat din niyang aminin na gusto rin niya si Jongdo. Hindi rin alam ni Sung-in. Hindi niya rin maintindihan kung gusto ba niya si Jongdo. Sa kulungan, nakipagkita si Jongdo sa kanyang ama. Dahil sa pagkakakulong, hindi na siya kasing linaw at matalino tulad ng dati. Dumating si Jongdo upang magbigay ng balita sa kanyang ama. Isang Choi Cheon-woo na lang ang natitira at nakaganti na siya para sa kanya. Pinayuhan din niya ang kanyang ama na magsalita ng madalas. Bumalik siya sa kanyang dating sarili. Umalis si Jongdo upang makipagkita kay Police Officer Park. Tinulungan siya ni Police Officer Park na makuha ang impormasyon ni Choi Cheon-woo. Detalyado ito, kasama kung saan nanggaling ang pera ng kanyang pamilya at kung saan ito nilabhan. Pinayuhan ni Police Officer Park si Jongdo na maging maingat dahil hindi madaling kalaban si Choi Cheon-woo. Nakipagkita rin si Sung-in kay Bangbit sa kulungan. Ang tao na dating kinatatakutan ng lahat ay ngayon ay nabubuhay sa likod ng mga rehas at nagbibilang ng mga araw. Maraming tao ang sinaktan ni Bangbit, kasama na ang kanyang mga empleyado. Ibinigay nila ang lahat ng kanilang naipon sa kumpanya. Labis na sinaktan at sinira ni Bangbit ang buhay ng maraming tao. Kung siya ay isang tao, dapat siyang lumuhod at humingi ng tawad sa kanilang lahat. Naniniwala si Bangbit na si Sung-in ang nagpakulong sa kanya, kaya wala siyang karapatang magturo sa kanya dito. Hindi pa kasama na nawalan din si Bangbit ng 50 bilyon. Kapag nakalaya siya, kikita siya ng doble at tiyak na ipapapatay niya sina Sung-in at Jongdo. Talagang basura. Sinabi ni Sung-in na maraming mangyayari pagkatapos ng 6 na taon. Walang sinuman ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari. Basahin niya ang dyaryo araw-araw para paglabas niya sa kulungan, makakakita pa rin siya ng pera tulad ng gusto niya. Bumalik si Sung-in sa tanggapan ng buwis at narinig na sinasabi ng lahat na pinaalis ang mga direktor. Pagkaupo niya, tinawag siya ni Chief Antigok para makipag-usap. Inabot sa kanya ng 0 taon para makamit ang posisyong ito, ngunit 1 araw lang para iwanan ito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanyang asawa at mga anak. Kung nahihiya siya, maging disente na siya sana sa simula pa lang. Ngayon na nawalan siya ng trabaho, bakit sisihin niya si Sung-in? Akala ni Antigok na pinaalis siya dahil nakipagsabuatan si Sung-in sa fraud team, ngunit hindi. Si Choi Cheon-woo ang nagpaalis kay Antigok upang putulin ang kanyang buntot. Inisip ni Choi Cheon-woo na sa isang sandali, ang mga tao dito ay magiging banta. Naiintindihan mo na ang problema, mas matalino ka na. Sinabi ni Antigok kay Sung-in na ang mga tao sa tax office ang susunod na paalisin. Umaasa siyang linlangin ni Sung-in si Choi Cheon-woo at kumuha ng 100 bilyong buwis. Sa ganoong paraan lamang mapuputol ang relasyon ni na Choi Cheon-woo at Mayor Gapsu. Gumawa ka ng isang bagay para sa ating mga junior sa hinaharap. Nakipagkita si Sung-in kay Police Officer Park sa palaruan. Napansin ni Police Officer Park na masaya si Sung-in kamakailan dahil sa panloloko ng pera sa mga tax evader. Alam ni Police Officer Park na disappointed si Sung-in sa kanya at kay Jongdo. Pero Sung-in, huwag mong sisihin ang iyong sarili dahil wala ka namang ginawang mali. Tapat na sinabi ni Sung-in na niloko na niya ng ilang 10 bilyon ang ibang tao, kaya wala na siyang hindi magagawa. Sa sandaling ito, papalapit na si Jongdo mula sa malayo. Pinayuhan ni Police Officer Park si Sung-in na huwag pahirapan si Jongdo. Nakita ni Jongdo si Sung-in na papalapit. Alam niyang sasapakin siya, kaya kumuha si Jongdo ng mga bato at ibinato kay Sung-in. Nag-away silang dalawa na parang magkaaway sa ilang buhay. Nang makita ang kanilang marahas na pag-aaway, tumawag ang mga nakapaligid na tao ng pulis. Talagang destinado silang makulong ng paulit-ulit. Dahil sa biyayang iyon, pareho silang napunta sa kulungan at doon nagpalipas ng araw. Napakasaya ang makakain ng masarap na pansit at matulog ng nakabukod sa loob. Ibinigay ni Jongdo kay Sung-in ang tax ledger ni Bangbit na nagbayad ng 5 bilyong lokal na buwis. Pagkatapos ng kaso ni Bangbit, nahuli nila si Choi Cheon-woo na nakikipagsabwatan kay Sung-in ng Team 1 at sa alkalde at naalis ang 2 tao. Sinabi rin ni Jongdo kay Sung-in na huwag nang sisihin si Police Officer Park dahil hindi niya rin alam ang ginagawa ni Jongdo. Tinanong ni Sung-in kung bakit hindi ginamit ni Jongdo ang 50 bilyon para bayaran ang buwis at sa halip ay itinapon ito. Sinabi ni Jongdo na kung binayaran iyon, hindi rin malulutas ang problema. Nag-aalala si Sung-in na baka buwagin ang tax bureau dahil nagpaplano na sina Choi Cheon-woo at Gapsu.
Gusto ni Sung In na kunin ang 100 bilyon ni Choi Cheon-woo at sirain ang koneksyon niya kay Gapsu. Pagkatapos magsalita, naghawakan silang dalawa ng kamay bilang pakikipagkasundo at pinalabas sila ng pulis. Muling kumilos ang Squad 38. Ang unang pananaliksik ay ipinakita na may anak si Choi Cheon-woo na nagngangalang Choi Sang-jun. Siya ang pinuno ng Samjin Industry, isang kumpanya ng weapon bidding. Ang Samjin Industry ang capital source ni Choi Cheon-woo. Mayroong isang kumpanya ng arma sa Evitis na palaging bumibili ng mga produkto ng Samjin. Ngayon, gusto ni Jong-do na maging third party at makialam sa kanilang kalakalan. Para maisakatuparan ang plano, kailangan na nilang bumili ng magagandang damit. Pumunta sila sa tindahan ng damit. Si Jong-do ay maaaring pumili ng anuman, ngunit hindi si Sung In. Matagal bago nakahanap ng damit na maganda tingnan. Ngayon, oras na para pumunta silang dalawa sa Samjin Industry. Pagdating doon, umupo si Sung In kasama ang pinuno ng Samjin Industry upang makipagnegosasyon para sa isang 70 bilyong kontrata. Siyempre, hindi siya maniniwala, kaya kailangan ni Jong-do na magplano para makulong siya ng ilang panahon. Bumalik tayo sa eksena ni Sung In at Choi Sang-jun na nag-uusap. Ang kahangahangang kontrata ay biglang naputol nang dumating ang 3 pulis. Sinabi ng pulis na gusto nilang dalhin si Choi Sang-jun sa Investigasyon Bureau tungkol sa paggamit ng droga. Alam ni Jong-do na si Choi Sang-jun ay kinasuhan dahil sa drug trafficking 5 taon na ang nakalipas. Kapag nakulong na siya, pupuntahan siya ni Sung In para piyansahan at palabasin. Sa oras na ito, makipagnegosasyon agad kay Choi Sang-jun para sa 70 bilyong kontrata. Kung gagastos lang ng 70 bilyon para kumita ng daan-daang bilyon, sino ang hindi maghahangad nito? Napakadaling manlin lang ng tao sa pagtingin sa bilyon-bilyong pera. Sunod, hahanapin ni Jong-do si Kim Sung-o at magpakilalang taga Samjin Industry. Dahil nakakulong si Choi Sang-jun, hindi niya makontak si Kim Sung-o, kaya papalit si Jong-do sa kanya upang lagdaan ang kontrata. Sa transaksyon na ito, hindi magkikita ang dalawang pangunahing partido. Sina Jong-do at Sung In lang ang makikipagkita para sa kanila. Isang panloloko lang naman ito na nagkakahalaga ng 100 bilyon. Kapag natapos na silang lagdaan ang kasunduan, oras na para ibigay ang account number upang matanggap ang pera. Siyempre, walang matutuklasan si Choi Cheon-woo sa kabilang panig. Pumunta si Sung In sa tanggapan ng buwis. Gusto siyang makita ni Gapsu. Tinanong ni Gapsu si Sung In kung masaya ba siya at sinabi sa kanya na walang anak si Choi Cheon-woo. Sinisi ni Gapsu si Sung In dahil hindi siya nakinig sa kanyang payo. May malalim na galit si Jong-do na kasama ni Sung In kay Choi Cheon-woo. Pagkatapos ay nagpatuloy si Gapsu sa pagsasalita. Alam mo na ngayon kung gaano kasuklam-suklam ang taong gusto mong kalabanin, hindi ba? Sa kabilang banda, parehong inaresto ng pulisya sina Police Officer Park at Jong-do. Si Police Officer Park ay inaresto dahil sa pagkuha ng impormasyon mula sa Public Prosecutor Office at si Jong-do ay inaresto dahil sa pandaraya. Sa oras na ito, si Sung In ang magsisilbing buhay na saksi upang magdemanda kina Jong-do at Police Officer Park sa korte. Gusto ni Gapsu na bumalik si Sung In bilang walang silbi na pinuno ng koponan tulad ng dati. Isang pinuno ng koponan na sumusunod lang sa mga utos. Nang marinig ito, agad na tumakbo si Sung In sa istasyon ng pulisya. Galit na galit si Jong-do at inisip na ipinagkanulo siya ng matabang tiyuhin na ito. Ngunit bago pa man siya makasuntok, kinaladkad na siya ng pulisya. Pumunta si Sung In para tanungin si Gapsu kung bakit niya sinisikap iligtas ang isang taong gusto niyang hulihin. Simpleng dahil lang gusto ni Gapsu na magkaroon si Sung In ng utang sa kanya at doon niya malalaman kung paano kumilos. Gagawin ni Sung In ang sinabi ni Gapsu. Magpapatotoo siya at mamumuhay tulad ng gusto ni Gapsu. Basta iligtas lang ni Gapsu ang tax office. Si Gapsu mismo ang lumikha ng tax office. Dumating na ang araw ng paglilitis ni Jong-do. Ang si Sung In ay tumayo bilang saksi para maipakulong si Rong-ro. Sobrang sakit din para sa kanya na hinayaan niyang hatulan si Rong-ro ng 15 taong pagkakakulong. Ang mga mata ni Rong-ro ay nagmamakaawa kay Sung In ng may pighati at matinding kirot. Pagkalipas ng 2 taon, binisita ni Sung In si Rong-ro. Habang nag-uusap sila, nalaman niyang ang ama pala ni Sung In ay si Mayor John Gapsu. Nakipagdiborsyo ang kanyang ama sa ina ni Sung In noong elementarya pa siya. Ngunit ama pa rin ang ama. Napagmasdan ni Sung In si Gapsu sa loob ng maraming taon at nakita niyang hindi ito mabuting tao. Umaasa rin siya na paglabas ni Rong-ro sa kulungan, makakabalik ito sa dating pagkatao. Sa opisina ng buwis, may isang matandang lalaki na lumapit kay Sung In at nagmakaawa na tulungan siyang bawasan ang halaga ng kanyang buwis. Iyon ay imposible para kay Sung In. Pagkatapos, pinaalalahanan siya ng kanyang kasamahan na ang matanda ay kamukha ni Director Park. Pumunta rin ito rito noon at humiling din ng tulong. Binaliwala ni Sung In ang mga sinabi niya. Dahil para sa pinuno ng grupo ngayon, wala na siyang pakialam sa mga bagay na labas sa trabaho. Si Sung In ay nasa ilalim pa rin ng pagsubaybay ni Choi at Gapsu kaya ngayon, kailangan niyang maging kasing amo ng isang pusa. Kung pati ang pinuno ng grupo ni Sung In ay ibinaba sa pwesto, ano pa siya? Siya ngayon ang tagapamahala sa delinkwenteng buwis, kaya hinahamak siya ng bagong at batang kapitan na umangat sa pwesto. Paglabas, nakita pa rin ni Sung In ang matandang lalaki na naghihintay sa labas. Tahimik siyang dumaan at hindi nagtagal. Sa Squad 38, si Miju ay buong pusong nang hihikayat sa lahat na tulungan si Jongjo. Sa huli, si
Jongjo ay naghirap para sa lahat. Ngunit nakakalungkot, tumanggi ang lahat. Si Miju ay kinailangang maghanap ng ibang paraan. Inutusan niya si Sung Hee na walang sinuman ang gustong tumulong kay Jongjo na makalabas ng kulungan. Sa panahong ito, ang mga tao sa bayan ay nagdaraos ng protesta. Dahil ito ay isang lugar na bagong develop, inutusan sila ng gobyerno na umalis sa kanilang mga bahay at lumipat sa ibang lugar. Maraming pamilya na may matatanda at maliliit na bata, wala na silang mapupuntahan. Ang gobyerno ay hindi tumulong na mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga tao at lalo pa silang itinulak sa bingit ng kawalan. Sa sandaling ito, dumating na rin ang minamahal na alkalde. Hindi siya sumagot sa anumang panayam. Sa panig na ito, pinasimulan din ni Choi na utusan ang kanyang mga tauhan na maghagis ng itlog sa alkalde. Ang Jeongapsu na ito ay isang buhaya na nangangaso nang hindi idinidikit ang sarili niyang kamay. Hinahayaan ang biktima na kusang lumapit sa kanyang bibig at kailangan lang niyang ibuka ang kanyang bibig. Nakita ni Jeongapsu ang balita sa kulungan at agad siyang tumawag kay Yen No upang makipag-ugnayan sa Squad 38 sa labas. Gusto niyang ang masasamang manloloko tulad nila ay alam kung paano sirain ang lahat ng patakaran. Ang mga manloloko tulad ng Squad 38 ay nakikipaglaban sa mas masama at mas matatakaw na mga kontrabida. Nais ni Jeongapsu na makita ng mga taong gobyerno ang mukha ng mga magnanakaw na ito. Ang mabubuting tao ay laging nananalo at ang masasamang tao ay laging natatalo. Iyan ang batas ng kalikasan. Kinabukasan, sinundo ni Miju si Jeongapsu pagkatapos ng 2 taon sa likod ng rehas. Malinaw na 0 taon ang hatol ng korte, ngunit pagkatapos lamang ng 2 taon ay pinalaya na siya. Sina Gyawang at Hajo ay nagmaneho rin upang sunduin si Jeongapsu na pinalaya. Bukod pa rito, naroon din si Yen No at ang pula ang buhok na si Jijeon. Nagitian ang 6 na tao sa isa't-isa. Pagdating sa hideout, agad na nakipagkamay at nagtrabaho si Jeongapsu. Si Choi Cheon-i ay nagmamay-ari ng 70% ng merkado ng pautang. May mga pautang na may napakataas na interes. Tumatanggap din siya ng prenda ng ari-arian, bahay, at kotse sa Kiungdong. Hindi ginamit ni Choi ang perang kinita niya sa interes upang mamuhunan sa negosyo, bagkus ay ibinuhos ito sa isang mapanlinlang na multi-level marketing na kumpanya. Si Cha Mi-young-soo ang kanang kamay ni Choi Cheon, isusunod ay si Choi Sang-joon, ang niloko ng Squad 38 noon. Hawak niya ang pananalapi ng kumpanya. Si Antigossi ay dating direktor sa City Hall, ngunit ngayon ay nagtatrabaho na bilang direktor para sa kumpanya. Siya ay medyo mabilis at kilala ang lahat ng miyembro ng Squad 38, kaya kailangan nilang maging mas maingat. Kumpleto na ang lahat, si Sung In na lang ang kulang. Ang malaki at matabang tiyuhin na laging nasa paligid ay wala ngayon. Ang ginagawa ni Sung In ay para lamang malinlang ang lahat sa City Hall. Maraming tiktik sa City Hall, kaya hindi dapat maging pabaya si Sung In sa anumang bagay. Nanatiling ganoon si Sung In hanggang sa makalaya si Jongjo sa kulungan. Nagtungo si Jongjo upang hanapin si Sung In. Nagitian sila at nagtapik sa balikat ang isa't-isa. Hindi na kailangan pang magsalita ng marami, sapat na ang tinginan nila. Magkaiba man sila ng edad, magkatugma naman ang kanilang kaluluwa. Itutuloy ni Sung In ang plano hanggang sa huli dahil hindi ito para sa isang panig lamang. Samantala, ang pulis na si sa pagkatapos makalaya sa kulungan ay pumunta upang hanapin si Chairman Choi. Nais niyang ibenta ang impormasyon upang mahuli si Jeongapsu sa halagang 5 bilyong won. Masyadong maliit ang halagang iyon kumpara sa 100 bilyong won na ari-arian, ngunit tinanggihan ni Choi ang alok na iyon. Ayaw nang makipag-usap pa ni pulis sa kaya umalis na siya. Sa kabilang banda, dinala ni No Bang-sil si Chairman Kim upang tingnan ang hideout ng Squad 38. Tuwang-tuwa siya sa mga miyembro ng squad. Hindi lang iyon, kinurot pa niya ang kamay ni Jongjo dahil sa kawalang galang na hindi ito sumundo sa kanya sa paglaya sa kulungan kaninang umaga. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita niya si Sung In at medyo humanga siya rito. Nang gabing iyon, pumunta si Direktor Gapsu upang makipagkita kay Choi upang pag-usapan ang tungkol sa balota para sa susunod na termino. Nagplano silang dalawa upang makamit ang pinakamataas na porsyento ng boto upang maupo si Gapsu bilang alkalde upang pangasiwaan ang lungsod. Ang mapagkunwaring matandang asong lobo na si Choi Cheon-woo ay nag-asikaso na ng lahat at kailangan lang sundin ni Gapsu ang kanyang mga plano. Sa kabilang banda, pinayuhan ni Yen, Bang-shu at Jongjo si Sung In kung paano makikipag-usap kay Chairman Kim upang humingi ng tulong. Mukhang napakahirap niya at maraming ayaw. Pagkatapos, pumunta si Sung In upang makipagkita kay Chairman Kim upang ipakita ang plano para mabawi ang 100 bilyong won na buwis mula kay Choi Cheon-woo pabalik sa pondo ng gobyerno. Dahil sa kanyang katapatan at integridad para sa bansa at sa mga tao, nakuha ni Sung In ang magandang loob ni Chairman at nakuha ang kanyang pahintulot na tumulong. Una, magsasagawa ang chairman ng isang charity donation gamit ang sarili niyang ari-arian at i-anunsyo ito sa harap ng lahat ng reporter. Lilikha ito ng atensyon at magpapahanga sa alkalde. Ito rin ay isang paraan para kusa siyang lumapit at makipagtulungan kay Chairman Kim. Ang chairman ay direktang tatalakay sa issue at buong pusong susuportahan si Jeongapsu sa susunod na eleksyon. Kaya, diretsong tinanong ni Chairman Kim si Gapsu kung may pera ba siya para sa kampanya sa pagkakataong ito. Kung wala, mamumuhunan siya ng lahat para sa kanya nang wala
walang inaasahang anumang kapalit. Nagsalita ang chairman ng may prangkang tono at determinasyon na hindi matatanggihan ni Gapsu. Ngunit nag-aalala si Chairman Kim na baka kumilos ang mapagkunwaring matandang lobo na si Choi Cheon-woo at ibunyag ang plano. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Dahil kasabay nito, kusa ng pinuntahan ni John Gapsu si Choi. Walang pag-aatubili siyang nagbigay ng hamon na babawiin niya ang 100 bilyong won na buwis na inutang ni Choi. Sa puntong ito, tila nagmamalaki pa rin ang mayaman na matanda at hinahamak si John Gapsu dahil sa pagiging masyadong mayabang. Ngunit hindi ito pinansin ni John Gapsu at patuloy na nagbigay ng mga salita na nagbigay ng presyon kay Choi na nagdulot ng kaunting kaba sa matanda. Ito ang kanilang taktika na sugurin ang silangan at akihin ang kanluran. Dahil sa parehong oras, tinulungan ng Squad 38 na kanselahin ang proyekto ng konstruksyon ng kumpanya sa Marseille Ward upang iligtas ang kainan ni Zanmi. Ito ay isang marangal na gawa ng Squad 38 para sa mga mahihirap na pamilya na hindi protektado ng lungsod. Sobrang saya ng lolo at apo na si Zanmi dahil dito at naramdaman din ng grupo na mas makabuluhan ang kanilang ginagawa. Ang pangyayaring ito ay labis na ikinagalit ni Chairman Choi at pinagalitan niya ang kanyang mga tauhan. Inutusan din ni Choi si Direktor na mabilis na ayusin ang bastos na si Rong-ro upang maiwasan ang epekto sa malaking plano. Bumalik sa base ng Squad 38, ang grupo ay nagpaplano para sa susunod na operasyon ng panluloko. Ito rin ang plano ng tiyuhin na si Sung-in. Nagulat ang lahat dahil tila napakaganda ng plano at si Sung-in ay tila naging isang profesional na manluloko. Ngunit para maisagawa ang planong ito, kumuha si Rong-ro ng isa pang kasabwat. Nakakagulat na ang taong lumitaw ay walang iba kundi si Jin Seok. Kalalaya lang niya sa kulungan at gusto niya lang kumita ngayon. Dahil dati siyang nasa ilalim ni Choi, medyo kilala niya ang matanda. Ngayon, maghihiganti siya kay Choi at babawiin ang sa kanya. Matapos makuha ang pahintulot ng mga miyembro, maingat na inayos ni Rong-ro si Jin Seok upang magtrabaho ayon sa plano. Una, ibabalik niya si Jin Seok sa opisina upang makita muli si Choi Sang-jun. Kailangang gumanap ng husto si Jin Seok upang paniwalaan niya na kalalaya lang ni Jin Seok sa kulungan, ngunit marami pa ring pera upang hilahin siya. Pagkatapos, gagamitin ang proyekto ng pagtatayo ng kuban upang patuloy na lokohin si Sang-jun na magtutulak sa matanda na umutang at kumuha ng iligal na pera mula sa bangko. Kailangang hayaang lapitan ni Jin Seok si Sang-jun ng paulit-ulit upang maamoy niya ang pera at magpakumbaba upang mag-isip ng paraan para makipagtulungan. Sa hapunan, nagtanong si Choi kay Jin Seok tungkol sa kung paano kumita ng pera at hindi nag-atubili si Jin Seok na ibahagi ang kanyang paraan ng paghahanap buhay. Sa pamamagitan ng matatamis na salita na parang pulot, nakagat din ni Choi ang pain. Kasunod nito ang direktor ng kumpanya ng konstruksyon na si Mi Ung-soo. Nilinlang siya ni Miju sa isang bar. Nagpanggap siyang lumapit at nagpakalasing upang ihatid siya pauwi. Pagkatapos, inayos niya na parang isang insidente ng selos kung saan pinatulog siya ni Hajo at kinidnap upang tanungin. Pagkatapos, sinimula ng grupo ang pagpapahira. Handa silang isakripisyo ang kanilang kapatid na si Gyakwang upang takutin si Mi Ung-soo hanggang sa dumugo ang ihi nito. Kawawa naman si Gyakwang na sinuntok ng kanyang mga kuya na walang mintis. Ang grupo ay nagpanggap na Choi the Purge Squad upang magtanong tungkol sa perang ibinigay bilang suhol. Nagpanggap ang lalaking ito na inosente at walang alam tungkol sa pera. Pagkatapos, pinatawad din siya at pinalaya upang makuha ang kanyang tiwala. Kawawa naman si Gyakwang na masyadong madamdamin kaya puro pasa ang mukha niya sa suntok. Sa mga sumunod na araw, laging nabubuhay si Mi Ung-soo sa takot dahil sinusubaybayan siya. Palagi siyang nag-iisip kung paano babawiin ang pera na ibinigay bilang suhol ng walang makakakita. Sa kabilang banda, tumawag si Direktor An upang ipaalam kay Choi. Sabi niya nahanap na niya ang impormasyon ni Jong-do at ang base ng Squad 38. Nang gabing iyon, nagtungo si Jong-do upang makipag-usap kay Sung-hae. Humingi siya ng tawad sa mga nangyari. Pinatawad at kinalimutan na rin ni Sung-hee ang lahat. Kasabay nito, may nangyari sa base ng Squad 38. Si Chairman Choi ay nagpunta roon na ikinagulat ni Sung-in. Agad siyang tumawag upang ipaalam kay Jong-do na umuwi kaagad dahil mayroon silang isang espesyal na bisita. Nagpaalam si Jong-do kay Sung-hee at agad na nagmaneho pabalik. Nagpakita si Choi ng kabaitan sa hideout ng Squad 38. Sinabi niya na gusto niya lang kumustahin silang dalawa. Magalang din siyang inalok ni Jong-do ng isang tasa ng kape. Matapos ang ilang sandali ng pag-uusap, humingi ng paumanhin si Choi at umalis. Tinanong siya ni Jong-do kung paano niya nalaman na naroon sila. Parang gusto pang sabihin ni Choi na ito ang dahilan kung bakit hindi siya kayang pabagsakin ng Squad 38. Dumating si Choi dito at tiningnan ang lahat ng plano na gagamitin ng Squad 38 upang lokohin ang kanyang kumpanya. Pagkatapos, mabilis na bumalik si Choi upang makipag-usap kay Tigas. Nagplano silang dalawa na palitan ang tao upang pabagsakin ang Squad 38. Pareho silang gustong matalo ng husto ang Squad 38. Sa kabilang banda, pinatawag din sina Sung-in at Jong-do sa opisina ni Kim Sung-o. Dito nalaman nilang may nagtaksil kay Jong-do. At iyon ay walang iba kundi si Antigaf. Tungkol naman sa pulis na si Park na binigyan ng maling impormasyon, naghihinala si Kim Sung-o na si Choi Cheon-woo ang may kagagawan.
Umiabot na sa araw na ito kaya nagpasya si Jong-do na magpatuloy. Wala nang mahalaga kung anuman ang mangyari ngayon. Muling nagpulong ang squad 38. Ipinaalam ni Jong-do na may nagtaksil sa kanila. Nabigo sila 2 taon na ang nakalipas dahil may nagbigay ng impormasyon kay Choi. Ngayon, kumikilos tayong muli dahil tayo ang pag-asa ng mga tao sa Kiungdong at ang tulong ni Sunghay. Kung mabibigo tayo sa pagkakataong ito, tayo ay magiging tulad ng isang lumubog na bangka. Maraming tao ang masasaktan. Kaya, kung gusto ninyo na mamuhay ng payapa ang mga tao, kailangan ninyong manatiling nakakapit sa plano. Walang plan E o contingency plan. Ipapatupad na lang ito. Idineklara ni Sung-in na sisimulan na ang plano. Sino ang mag-aakala na ang nagtaksil sa squad ay walang iba kundi si Ha-jo? Siya ang nagbigay ng dokumento ng plano ng squad 2 taon na ang nakalipas kay Antikos. Nakakainis talaga ang kulot na lalaking ito. Dahil sa matatamis na salita, handa siyang lokohin at ipagkanulo ang kanyang mga kapatid. Hindi pa tapos ang laban sa labas, kailangan na ring harapin ang kalaban sa loob. Sa pagkakataong ito, isinama sa plano ng squad si Majin Seok. Ang kanyang misyon ay makipagkita kay Jo Sang-jin sa bangko. Habang papunta, tinawagan ni Jin Seok si Jae-sung tungkol sa 5 bilyong won. Nakita niya na walang ginagawa si Jae-sung ngunit humihingi ng malaking share. Muntik nang mabulunan si Jae-sung habang kumakain dahil sinabi ni Jin Seok na babawasan niya ang share nito. Sina Ha-jo at Antigos ay nagmasid kay Jo Sang-jin mula sa tax accounting office. Gusto ni Tigok na kunin ni Ha-jo ang kwaderno at ibigay kay Choi. Pagkatapos, gusto ni Tigok na umalis na si Ha-jo dito. Maya-maya, dumating si Jin Seok at ibinigay kay Choi Cheon-woo ang isang kwaderno. May mahalagang dokumento ito. Sa sandaling iyon, dumating ang prosecutor na may mahabang mukha na parang bomba. Inaresto ang 3 tao at dinala sa istasyon ng pulisya at ibinigay ang dokumento kay Tigos. Kaya, nagtagumpay si Tigok sa pagkuha ng kwaderno at ang kanyang plano ay nagiging tama. Balik sa pagpupulong ng squad 38. Tumayo si Ha-jo at inamin na siya ang nagtaksil at nagbigay ng sikreto ng plano kay Tigos. Hindi sinisi ni Jong-jo si Ha-jo. Sa halip, pinasalamatan ni Jong-jo si Ha-jo sa pagsasabi ng totoo sa lahat. Pagkatapos ng lahat, naliwanagan na rin si Ha-jo at nakipagplano sa lahat. Ngayon, hindi na nila kayang kumuha ng pera o magbago ng mga accounting book kaya kailangan nila ng ibang taktika. Parehong nag-iisip ng husto ang magkabilang panig. Sa ganitong paraan, magiging pantay ang dalawang panig. Pareho silang may sariling diskarte. Sa sandaling ito, dinala ni Ha-jo ang confidential na dokumento at ibinigay kay Gyakwang para ipasok ang data at si Tigos ay naghihintay na kay Ha-jo doon. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bugbugin sina Gyakwang at Ha-jo ng malala. Nakakaawa silang tingnan. Sa kabilang panig, pumunta si Gapsu upang hanapin si Choi Cheon-woo upang putulin ang kanilang relasyon. 2 taon na ang nakalipas, labis na nagalit si Tigok nang putulin ni Choi ang ugnayan kay Direktor An. Sa simula pa lang, Gapsu na ang nagtanim kay Antigok upang labanan si Choi Cheon-woo. Kung lalabas ang kwentong ito, huhukain ng prosecutor ang issue at mabubunyag ang lahat sa pabrika. Kung mangyayari iyon, mawawalan si Choi ng mahalagang mapagkukunan ng kita. Gusto ni Gapsu na mawala si Choi sa buhay niya at sa lungsod na ito. Ayaw na niyang makita si Choi kahit isang araw pa. Pumunta si Gen-hye sa ospital upang tingnan kung gaano kasama ang mga pinsala ni Gyakwang at Ha-jo. Nang makita niyang nakahiga silang walang kibo, inakala ni Gen-hye na ang dalawang baliw na ito ay nagpunta na sa kabilang buhay. Tahimik na inilagay ni Miju ang pagkain sa sahig at sinabing matulog na sila pagkatapos kumain. Sina Gyakwang at Ha-jo ay hindi nasa panganib ang buhay. Sa opisina ni Kim Sung-oh, tinanong ng kanyang assistant si Jong-jo kung paano pababagsakin si Choi. Sabi ni Sung-in na kung magpupursige lang siyang lumaban hanggang sa huli, tiyak na mananalo siya. Kahit na si Choi Cheon-woo ay hindi madaling kalaban, laging dumarating ang hustisya para protektahan ang mga tapat na mamamayan. Ang matandang kasabihan ay laging tama. Ang mga gumagawa ng mabuti ay gumaganti ng mabuti at ang mga gumagawa ng masama ay gumaganti ng masama. Sa kabilang banda, inutusan ni John Gapsu si Tigos na makipag-usap ng pribado kay Chairman Kim. Patuloy niyang ginamit ang matatamis na salita upang hikayatin siya na tumalikod sa squad 38. Bilang isang taong may integridad, hindi siya dapat kumampi sa mga manloloko dahil sa damdamin o katapatan. Pagkatapos makatanggap ng balita, agad na tumawag si Sung-hee kay Sung-in upang magbigay alam. Nalaman na ni John Gapsu na si Chairman Kim ang nasa likod at sumusuporta sa kanila. Sa isang lugar, nakatanggap din si Gen-hye ng tawag mula kay Chairman Kim. Gusto niyang putulin ang lahat ng koneksyon kay Jong-jo at umalis sa operasyong ito. Pagkatapos malaman ang sitwasyon, nagpa siya si Jong-jo na ituloy ang nakaplanong plano. Pagkatapos makuha ang pera ni Chairman Choi, agad na ibinunyag ni Jae-sung ang isang napakahalagang sikreto na may kaugnayan kay John Gapsu. Noong nakaraan, sinaktan ni Bangbit ang isang inosenteng tao at ginawa itong aksidente. Si John Gapsu ang nasa likod ng pag-aayos ng gulo para kay Bangbit. Para sa mahalagang impormasyong ito mula kay Jae-sung, ang 5 bilyong won ay parang kagat lang ng lamok. Sa ngayon, ang tanging nais ni Jae-sung ay maging isang napakahusay na alkalde. Hindi niya napagtanto na hindi siya karapat-dapat sa posisyon ng alkalde dahil kinonsinti niya ang isang kriminal.
Pagkatapos makuha ang pera ni Chairman Choi, agad na pinuntahan ng gunggong na si Jae-sung si Jin Seok. Sa pagkakataong ito, hindi pumunta si Jae-sung dito dahil gusto niyang hatiin ang pera kay Jin Seok. Umabot na sa ganitong yugto ang lahat, ngunit si Jae-sung ay mayroon pa ring mayabang na tono kapag nakikipag-usap sa lahat. Kumpiyansa si Jae-sung na basta gusto niya, maaari niyang personal na ipadala ang sinuman sa bilangguan. Matapos makamit ang kanyang layunin, agad na tumalikod si Jae-sung at umalis. Sa puntong ito, napagtanto ni Jin Seok ang tunay na mukha ng mapanlinlang na matandang lobo na si Jae-sung. Gayunpaman, hindi niya hahayaang lamunin ng matanda ang 1 bilyong won na iyon. Hindi niya ito makukuha. Si Tigos ay abala rin sa kanyang sariling mga plano. Pagkatapos ng matinding negosasyon, nakuha rin niya ang pera ni Chairman Kim. Sa nakitang puno ng pera ang trunk ng kotse, ngumiti si Tigos nang may kasiyahan at umalis. Sabi nga, ang pera ay hindi lahat, ngunit mahirap mabuhay ng walang pera, kaibigan. Sa silid ng interogasyon, patuloy na nagbigay ng mga pahiwatig si Sung-in sa prosecutor. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon ang prosecutor na ito na mag-ambag sa bansa. Pagkatapos makuha ang pera ni Chairman Kim, agad na bumalik ang gunggong na si Tiga upang magbigay ng balita kay John Gapsu. Hindi rin niya nakalimutang magyabang na nakuha niya si Chairman Kim sa panig niya. Kailangan lang magtiis pa ng kaunti ni John Gapsu at magiging maganda na ang buhay. Kahit pa malaman ni Chairman Choi ang masamang bagay na ginawa nilang dalawa 8 taon na ang nakalipas, hindi na kailangang mag-alala ni John Gapsu. Dahil walang ebidensya si Chairman Choi laban sa kanilang dalawa. Nagmamalaki pa rin si Tigos hanggang sa lumabas ang balita. Lahat ng media ay nagkakagulo sa pagbabalita na tumanggap si John Gapsu ng 1 bilyong won na hindi malinaw ang pinagmulan para sa pondo ng kampanya sa eleksyon. Dahil din sa drama na ito, kaya nawala ang karapatan ni John Gapsu na tumakbo bilang presidente. Ang katotohanan tungkol kay Chairman Choi at sa kanyang kumpanya na nagpapautang ng may mataas na interes ay nabunyag din. Nalaman na ginamit ni Chairman Choi ang 5 bilyong won mula sa pondo para sa personal na layunin. Si Pulisa ay nahuli. Kahit sa panaginip, walang sinuman ang mag-aakala na ang Squad 38 ay nakipagtulungan kay Chairman Kim upang itanghal ang dulang ito. Ginamit nila ang taktikang akit tigre palayo sa bundok upang mahuli ang lahat ng biktima sa bitat. Ang 1 bilyong won na nakuha ni Antigos ay pera pala ni sa Jae-sung. Ngunit bago pa lumabas ang katotohanan, inakala pa rin ni Tigos na matalino siya dahil naloko niya ng 1 bilyong won si Chairman Kim. Sa panahong ito, patuloy na nagbigay si Sung-in ng kapakipakinabang na payo sa prosecutor. Bilang isang prosecutor, sa tingin niya, kanino papanig ang batas? Sa mga inosenteng taong nasaktan o sa mga may hawak ng pera at posisyon? Para saan ba tayo, na mga empleyado ng gobyerno, nagtatrabaho? Parang naintindihan ang intensyon ni Sung-in. Sa wakas ay pinakawalan din siya ng prosecutor. Nagkita muli sina Sung-in at Rong-ro sa presinto. Sinabihan ni Rong-ro si Sung-in na huwag mag-alala sa kanyang trabaho sa tax office. Pagkatapos ng araw na ito, magiging estranghero na silang dalawa at wala ng koneksyon. Ngunit bago sila maghiwalay, may isang bagay pa rin gustong ipagawa si Rong-ro kay Sung-in. Sa loob lamang ng 1 pang taon, lalabas na ang kanyang ama sa kulungan. Umaasa si Rong-ro na sa panahong iyon, si Sung-in na ang sasalubong sa kanyang ama para sa kanya. Walang dahilan si Sung-in para tanggihan ang napakamakatwirang hiling na ito ni Rong-ro. Tinalikuran ni Sung-in ang presinto na puno ng luha. Pagkatapos dumanas ng napakaraming bagay, sa wakas ay nagkaroon din si Rong-ro ng sapat na lakas ng loob na harapin ang prosecutor. Nang banggitin ng prosecutor ang napakalaking halaga ng pera ni Chairman Choi, iginiit ni Rong-ro na hindi niya ito kinuha. Inilipat lamang niya ang perang iyon mula sa account ni sa Jae-sung patungo kay John Gapsu. Pagkatapos malantad ang lahat, sinabi lang ni John Gapsu kay Sung-in ang tunay na dahilan kung bakit tuluyang umalis ang bayaw niya na si Jimin. Sa totoo lang, alam na ni Sung-in ang madilim na sikreto na ito sa simula pa lang. Alam niyang si Bangbit ang nanakit kay Jimin. Alam din niya na si John Gapsu ang nasa likod ng pagtatago ng sikretong ito. Ngunit ngayon, wala nang oras si Sung-in na magbayad ng personal na utang kay Gapsu. Dahil napakarami pa niyang importanteng bagay na kailangang gawin. Gusto niyang si Gapsu ay manatiling isang cool na alkalde sa kanyang paningin. Matapos ilabas ang lahat ng galit niya para gumaan ang kanyang pakiramdam, umalis na si Sung-in ng walang imik. Pagkatapos pakinggan ang lahat ng damdamin ni Sung-in, naalala ni Mayor John Gapsu kung ano ang iniisip ni Sung-in tungkol sa isang ama na tulad niya. Ang luha ni John Gapsu ay umagos at natapos na ang laro. Sa paningin ni Sung-in, si John Gapsu ay isang masamang ama. Sa paningin ng mga inosenteng tao, siya ay isang tiwaling opisyal na pera lamang ang alam. Pagkatapos magising, humingi si John Gapsu ng tulong sa kanyang anak na si Sung-in na kunin ang 100 bilyong won na buwis kay Chairman Choi para sa kanya. Sa harap ng media, prangkang inamin ni John Gapsu ang kanyang pagkakasala at ang mga taong sangkot. Ngayon, pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat na lumahok sa halalan, lalo na ang umupo sa upuan ng alkalde. Masunurin siyang makikipagtulungan sa prosecutor upang imbestigahan ang kanyang kaso sa pag-iwas sa buwis. Pagkatapos ng lahat, masunuring ibinalik ni Chairman Choi ang 100 bilyong won na buwis sa estado. Matapos ang pangyayaring ito, kapansin-pansing mababawasan
protektahan ang mga umaasa sa kanilang kapangyarihan at impluensya. Kahit na ang masamang damo ay putulin, may bagong masamang damo pa ring lalabas. Gayunpaman, bawat isa sa atin ay dapat panigan ang katarungan. Sa kaloob-looban ng bawat tao, laging may kabutihan. Kung hindi natin alam kung paano maging mabuting tao, tumingin tayo sa paligid natin at matuto sa mga gumagawa ng mabuti. Sige, dito na nagtatapos ang pelikula. Maaari po bang mag-subscribe kayo sa channel para suportahan kami sa loob ng 3 segundo? Salamat sa panonood ng aming channel. Magkita-kita tayong muli sa susunod na pelikula.